Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas! So, kumusta na mga kapatid? Pag-uusapan natin ngayon importanteng bagay ang pag-uusapan natin, pagkain, and then may special announcement, and then kalungkutan. Marami nalulungkot. At dahil Pasko, mamaya may props. So, pag-uusapan natin ngayon, napakaganda, no? Combination, pagkain. Kasi ayaw natin na malungkot ang mga cancer warriors and survivors ngayong Christmas. Hindi blessing yan, umabot tayong Christmas, ayaw natin may malulungkot. So pag-uusapan natin, isa kasi sa makakalungkot sa atin, pag nagkakainan yung buong angkan, tapos tayo hindi kasaling kumakain. Pangalawa, makakakain ka ba naman kung meron kang kinikim-kim na kalungkutan? So yun yung pag-uusapan natin. Then meron tayong special announcement in between. Itong topic natin ngayon, very important. Nag-struggle kasi ako sa pagkain. Ako muna si Glenda si Resurrection. Isa akong ganda talaga dito. Breast cancer warrior! Ay, sinabi! Okay, breast cancer warrior. Okay, hindi ko lang ina-explain ng mabuti. Pero alam ko, nakakaramdam-ramdam na yung mga malakas ang pang-amon dyan nakapatiran, no? Okay lang yun. Sige. At recently po, kung inyong napansin sa aking Facebook wall, yung aking case po, ang case ng inyong lingkod, ay na-feature sa World Health Organization Western Pacific Region page. Okay, in-interview nila ako dito sa bahay, nagpunta sila, and then na-feature nga po yung ating kwento. At pwede nyo po yung i-share, sana po magbigay ng encouragement sa lahat. Okay? So, sisimulan ko ng pagtalakay. Ngayon, dahil nga very conscious tayo sa pagkain, dati kasi ang turo sa atin, di ba, pagka-check up tayo, isa sa unang tinatanong, at ito, tanong din ito ng mga pasyente sa ibang countries, ano po ang dapat umiiyak-iyak ka pa? Doon ka naman dapat kong kainin. Diba? Yung tipong wala ka sarili, pagkain talaga. Kasi may consciousness na tayo na, uy, kailangan magbago talaga ng kinakain. Kasi may problema. Papasok talaga sa isip natin, may mali tayong kinain, pinagkakain, kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. Pero usually, ang sinasagot sa atin ng ating mga minamahal ng mga doktor, everything in moderation. Yung everything in moderation po, ay safe naman po, nung una sa tingin ko. Pero sa ngayon po, dahil ang dami na pong nagkakasakit ng cancer at pabalik-balik dahil ang kinakain everything in moderation, naku po, medyo hindi na po ako naniniwala dyan. Isa pa, lumalabos po sa pag-aaral, may isa pong nutritionist din, nag-alaga siya ng cancer patient na nanay niya before. Sa pag-aaral daw niya, nabasa niya mga medical books sa ospital nung siya ay naghihintay sa nanay niya, nakita niya ron, 70% ng reason ng pagkakaroon ng cancer. Multifactorial kasi yan, di ba? Maraming dahilan. Environmental, stress, marami pang iba. Pero 70% ay dahil sa pagkain. At may pag-aaral na lumabas recently na 30% ng cancer death ay dahil din sa pagkain. At maliban pa doon, pag nag-research po kayo worldwide ngayon, ang daming mga bagets, mga millennials na nagkakaroon ng cancer. Dahil po sa maraming bagay, environmental, yung habits, lifestyle, at syempre po, yung mga kinakain. Minsan marami pa sa atin, ganun-ganon. Yung mga trabaho, digital, ganun-ganon. Yung kinakain kung ano-ano. So, nagkakasakit po talaga. Ngayon, dahil conscious na tayo sa pagkain, isa po ako dyan sa nag-iingat-ingat na sa pagkain. Dahil ang sinusundan ko po ngayon, yung dalawa pong heroes ko, tawagin natin silang si Chris at si Chris. Si Chris Ward ay nagkaroon ng colon cancer. Amerikano sila pareho. Amerikana at Amerikano. Si Chris Ward ay lalaki. Nagkaroon siya ng colon cancer. I think 1/3 ng colon niya tinanggal. Hindi siya nagpa-chemo. Hindi rin siya nagpa-radiation. Ang ginawa niya nun kasi nakita niya na talagang hindi siya tinuruan nun ng tamang kakainin. In fact, after doon ng pets kanya, pinakain sa kanya, yung parang pagkain sa bilangguan. Sloppy Joe yata yung tawag. Tapos, ang ginawa niya, sabi niya ayaw niya na, hindi siya naniniwala. Eto siya to Again, mga kapatid, disclaimer muna. Sa panonood natin ito, hindi ito ibig sabihin, eto na lang ang gagawin nyo, tapos hihinto kayo ng mga gamutan. Hindi po wala po tayong ganong sasabihin. Pag-usapan natin ng pagkain, pang-suporta lang po ito, pang-palakas ng ating katawan para lalong makalaban sa anumang treatment ang dinadaanan natin.
Ang anumang decision nyo po sa treatment ay i-discuss nyo with your doctor, your oncologist, your surgeon, your radio-oncologist. Okay? Ito po ang pag-uusapan natin ay pagkain at ang tinitiyak ko lang po ay makakakain tayo ng masarap at masustansya sa Pasko. Okay? Alright. So, kukwentuhan ko lang ulit kayo. Yung si Chris Ward, ang ginawa niya, nag-healthy siya ng pagkain and it's been 20 years, hindi siya nag-chemo radiation. 20 years, buhay pa rin. Si Chris Carr naman, meron siya until now, na-diagnose siya many years ago. Mamaya sasabihin ko ilang taon. Until now, meron siyang 24 na tumor sa kanyang baga at atay. 24, hanggang ngayon nandun pa rin. Pero siya ay buhay. Stage 4 siya. For 20 years na, buhay pa rin. Ito naman mga nag-vegan solid. Okay? Ako po, hindi po ako vegan. Hindi po ako vegetarian. Noranyan po ako. Oh, diba? Pero ang sinasabi ko lang po, okay, kumakain po ako, ang ulam ko po ngayon, salmon belly, di pa po ako naghahaponan, uunahin ko muna kayo, at kumakain din po ako ng chicken. Napakain ako ng doktor ko ng chicken. Okay, sa ating mga viewers, sa 59 viewers, hello, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin pagkain. Pagdating sa pagkain, gustong-gusto natin ang naririnig yung anti-cancer food. Anti-cancer food. Ano ibig sabihin pag sinabing anti-cancer? Pag sinabing anti-cancer food, ito po ay may mga nutrients, may mga components, may mga bioactives na pwedeng humarang sa pagkalat, paglago ng cancer. Kasi po ganito, ang katawanan, ang Diyos ginawa ang katawan natin na merong kakayahan na pagalingin ng sarili. Okay? Kaya ng katawan natin lumaban, tayo equipped with defense systems. Kaya lang, somewhere along the way, nagkakalintik-lintik. May namamali, may na kung ano-anong nawawala, nasisira. Dahil na rin po sa mga habits natin, pagkain, lifestyle, kaya po nagkakaroon ng sakit. Pero actually, pwede pong magkaroon ng cancer without a disease. Okay, sa pag-aaral po, lumalabas na may mga inimbalsamong babae sa Amerika. Mga edad ay 40 pataas. Nahanapan po sila ng ballpoint pen size. Ito, ganito kaliit na mga cancer cells sa katawan nila. Pero hindi lumago. Ballpoint pen na cancer cells sa katawan nila, hindi lumago. Inaral naman po, inimbalsamo mga lalaki, siguro mga 70 years old pataas. Alam nyo ba, mga 90 to 100% nakitaan ng ballpoint pen, o depends ito, cancer cells, prostate cancer usually, hindi lumago. Bakit kaya hindi lumago? Pwede palang magkaroon ng cancer na hindi nagiging disease. Ito ang tanong, ha? Mag-message kayo, sagutin nyo ako, mga kapatid. Kailan kayo na-diagnose? Ako, December 29, ako nagpa-sonogram at yun yung binasa. Sino nakakaalala? Kailan kayo na-diagnose? Kailan yung diagnose? Usually, yung pinakita nyo sa doktor yung sonogram, mammogram, ayan, no? Kailan? Meron bang nakakaalala? Alam nyo ba, ang tanong, di ba, tinanong ko, kailan kayo na-diagnose? Ang mas malaking tanong, bakit dyan lang kayo na-diagnose? Kunyari ako, bakit December 29, 2017? Bakit hindi earlier? Si Miss Glenda, ano ba naman yan? Dapat ba i-wish na dapat mas maaga tayong na-diagnose? Hindi. Ang tanong kasi is, bakit noon lang tayo na-diagnose, bakit hindi earlier? Ano ang meron sa katawan natin na noon meron, tas nawala? Kaya nagkaroon na ng sakit. Di ba sabi ko nga, pwede magkaroon ng cancer na walang cancer cell, walang disease? Ano ang meron sa katawan natin dati na nawala, tas kaya tayo nagka-cancer cell? Okay? Ay, nagka-cancer. Ito pang sagot dyan. Nabanggit ko kanina, na ang katawan natin ay merong defense system na ginawa ng Panginoon. Sinong gumawa? Si God. Ang defense system na pag-uusapan natin, 5. 1, 2, 3, ang pinag-uusap na tinutukoy ko ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ano-ano itong mga defense systems na ito? Ito ay ang angiogenesis or angiogenesis. Ito yung development ng mga blood vessels. Pangalawa, stem cell. Microbiome. Ikatlo, stem cell. Ika-4, DNA. Ika-5, immune system. Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang angiogenesis or anti-angiogenesis. Okay.
Sa Amerika po, gumagawa ang mga dalubhasa ng paraan para makaimbento pa ng gamot para dumami yung blood vessels. Kaya lang, mahal, may toxicity, at syempre matagal na panahon ng gugugulin. Ano ba yung angiogenesis na yan? Ang angiogenesis, sa simpleng kwentuhan po, ay ang growth ng mga blood vessel. Ang katawan ng tao ay may 60,000 miles na, ano ba yung sinulat ko dito? Na blood vessel. Napakarami. Nandito yan eh. Okay? Alam ko, 60,000 miles na blood vessels. Okay, 60,000 miles. Na kapag yan ay pinagdugtong-dugtong yung mga blood vessels na yan, ay makakabuo ng thread na pwedeng ipalibot sa buong mundo ng 2 beses. Ganun kahaba, at lahat po ng blood vessels na yan ay nasa loob ng katawan ng tao. Bawat isa ay may blood vessels sa katawan. Kapag healthy ang blood vessels, healthy ang dami ng blood vessels, healthy rin ang cells, healthy ang organs, at healthy ang function ng 5 defense systems na binanggit ko. Ang blood vessels kasi ay nagsusupply sa ating katawan ng 2 bagay, oxygen at nutrients. Ngayon, dapat balanse ang bilang ng blood vessel. Pagka kumulang, pwede magkaroon ng mga karamdaman. Pagka sumobra, pwede rin magkaroon ng karamdaman. Isa sa mga karamdaman, kapag sumobra ang blood vessel, yung minsan yung nagkakaroon na sa mata, naglilik na yung dugo, minsan sa diabetes, isa pa doon ay cancer. Ay! Ano ba yan? Ayaw natin ng word na yan. Cancer. Ano ba yan? Dahil sa nasobra ng blood vessel. Ano nangyari? Di ba meron mga malilinggit na mga kuning-kuning na mga cancer cells sa katawan. At some point, yung mga yan, hihingi yan ng blood vessel. Hingi ka ng blood vessel! Gusto na namin grow! Gusto na namin expand! Humihingi sila ng ayuda. Gusto nila ng lifeline. Ang gagawin ng angiogenesis, haharangin yung anti-angiogenesis, haharangin yung blood vessels para hindi sila makapunta at hindi sila makarating dun sa mga cancer cells. So, hindi mabibigyan ng pagkakataon yung cancer cells na dumami at kumalat magpunta sa iba't ibang organs natin. Ang angiogenesis ay nahaharang ng mga pagkain na ang tawag ay anti-angiogenesis food. At yung anti-angiogenesis food na yan, ang ikukwento ko ngayon at yan ang ihahalo natin sa mga handa natin sa Pasko. Kaya yung handa natin sa Pasko at bagong taon ay may anti-cancer properties. Okay, simulan natin. Gulay. Sino dyan mahilig kumain ng gulay? Okay, sino mag-message dyan? Mahilig kumain. Gulay. Gulay para matibay. Okay. Oy, may code number ako nanonood. Si Ralph Gerald Nakwa. Hi, be. O, yan. Good evening sa'yo. Okay. Ayan. Ako, ang dami nanonood sa atin. Anti-angiogenesis food, ha? Unahin natin. Ilang klase to? 10 klaseng pagkain na pwede nating ihalo sa ating mga handa sa Pasko at bagong taon. Handa na ba kayo? Una, gulay. Narinig nyo na ba yung cruciferous vegetables? From the word crucifix. Cruciferous vegetables. Ang cruciferous vegetable, ang intel sa akin, 12 daw. Feeling ko mas marami pa. Babanggitin ko lang ang ilan. Broccoli, cauliflower, kale, bok choy, repolyo, Brussels sprouts. At syempre, isama na natin yung mas powerful pa sa broccoli, ang broccoli sprouts. Kumakain ako yun, kakaubos ko lang kanina. Okay, sige. So, pag-usapan natin yung cruciferous vegetables. Yung cruciferous vegetables na yan, ano yung mga sikat dyan, ang mga hinahalo sa pagkain na? Yung broccoli po, may mga pag-aaral na po na talagang may napipigil yan na iba't ibang klase ng cancer. Okay? Yung pong kale, sabi, uy, masyado namang sikat yung kale, di naman, masustansya po ang kale. 6 po ang bioactives niyan na merong anti-cancer properties. So, kung kayo po ay naghahanap ng gulay na ihahalo sa mga pagkain natin, katulad ng pansit, o yan, ihalo nyo po yung mga yan, broccoli, mamaya, na-excite ako, pagkain kagad yung gusto kong pag-usapan. Broccoli, Brussels sprouts, repolyo, kale, cauliflower, ayan, tapos broccoli sprouts, yeah, bok choy, ang lang pagluluto.
huwag masyadong lutong-luto. Pagkadating sa gulay, alam natin dapat yung preparation. Kapag broccoli at saka cauliflower, di ba buo siya, minsan may nakakalusot na gremlins. Ang maganda, dahil ang broccoli pwedeng lutuin at pwedeng kainin ng hilaw, kaya nakain ko ng hilaw, ibabad po sa either tubig na may baking soda, tubig na may vinegar, or tubig na may asin. At pwede rin pong tubig na may baking soda na may vinegar para lumabas yung mga gremlins. Yung mga, alam nyo na, okay? Para lumabas doon yung mga gremlins. Ngayon, kapag nababad nyo na 15 minutes, hugasan, pwede nang hiwa-hiwain, pwede nang kainin ng hilaw. Kung i-steam nyo, saglit lang, okay? Huwag masyadong lagan-laga kasi nutrients na pupunta na roon. Ang kale pwedeng kainin ng hilaw. Ang bok choy, ini-steam. Alam ko, 1 minute lang yan. Tapos nilalabas na. And then po, ang repolyo pwedeng kainin ng hilaw. Pero usually niluluto yan. Basta wag lang overcook. Okay? So ngayon, gulay yan. Paano yung ibang gulay? Okay din po yung ibang gulay. Lahat po yan, gulay ginawa ng Diyos. Meron po yang mga sustansya. Ang pinag-uusapan lang natin ngayon ay anti-angiogenesis, kaya ito yung mga binanggit natin, pero lahat po ng gulay ay may sustansya. Tama bang bumili ng organic vegetables? Opo. Maganda po kung organic vegetables. Kasi, okay, sa pag-aaral, di ba kapag may pesticide, lalalabanan yung insekto, pero alam nyo, chinek nila yung organic vegetables. Tinas nila, bakit may ano to? May panglaban sa ano to? May panglaban sa insekto. Kala ko ba organic to? Nalangan nila. Kapag pala ang isang gulay na hindi na-sprayan ay inatake ng insekto, yung gulay mismo ay nagsisend sa kanyang sarili, mag-release ka ng panlaban, aatake, hindi mapoprotektahan niya yung sarili niya. Laban sa mga insekto. Ganun. Ganun ginawa ng Diyos ang gulay na para protektahan niya ang kanyang sarili kahit na walang pesticides. Okay? So maganda pong bumili ng organic vegetables. Medyo may kamahalan ng konti, pero at least konting hugas ang gagawin natin. Okay? Ngayon, pupunta naman tayo sa mga prutas. Again, pag-usapan natin ng pagkain, pero hindi po ibig sabihin nito ay magsisihinto na lang po kayo ng gamutan at magpapangas na lang ng broccoli. Hindi po gano'n. Okay? Ito'y pampadagdag lang, pampalakas ng katawan. At babalikan ko lang po pala ng konti, ang mga kapatid nating nakakimo ay hindi mo na pwede sa fresh vegetables. So kung kakain kayo ng broccoli, pwedeng i-steam. Cauliflower, pwedeng i-steam. Bok choy, pwedeng i-steam yan. O i-blanch. Pwedeng isugba sa ibabaw ng kanin. Okay? Basta luto. Ha? Mga be, wag muna tayo mag-fresh salad o yung mga fresh vegetables. Yung mga cancer survivors, 1 month after your treatment, pwede na. Pwede na mag-grow vegetables. Okay? Next, prutas. Lahat po ito ay lumabas sa pag-aaral na may mga anti-cancer properties, may anti-angiogenesis bioactives na nakakaharang sa pag-grow ng mga blood vessels na hindi kailangan para hindi makakalat ang cancer. Okay? Prutas, yung mga may buto. Ito po ay mga tinatawag na stone fruits. Apple, plum, pear, lychees, pwede po yan. Okay, maganda po yung mga prutas na ito kung magpaplano kayo mag-salad. Okay, maganda po yan. Cherries, maganda rin po yan. Ano pa ang ibang mga prutas? Berries, the berry family. Blueberry, blackberry, strawberry, cranberry. Okay, maganda po yan. Kung bibili po kayo ng mga berries, meron pong mga berries na nabibili na frozen, mas mura po yun. Tinanong ko doon sa friend, actually tinanong ko kay doon sa ating Miss Universe na nanonood ngayon. Si Ate Joy, sabi ko, bakit mas mura? Kasi pwede nilang ibenta yan ng mas matagal. So, ang sabi, pwedeng 6 months. Ang sabi sa akin, nagtitinda, pwedeng umabot ng 2 years. Yung berries, maganda po yan dahil malakas ang actually yung blueberries. Babanggitin ko na gano'n naman karaming blueberries, Miss Glenda. Kunyari, isang cup to. Isang cup. For breast cancer daw, ang sabi, 1 cup a week. Sabi ko, namimik ko yan. Daily, hatiin nyo sa 5. Ako, yung kutsara ko malaki, sinasando ko lang yun, pinapang smoothie ko. Ngayon, di ba may naririnig tayo? Naku, huwag kayo mag-fruits, may sugar yan. May papakita ako sa inyo. Iba't iba naman po ang klase ng prutas. Okay? Sabi, huwag kayo mag-fruits. Meron, hindi naman po lahat ng prutas pare-pareho. Meron po sobrang tamis, katulad talaga ng mangga. Ayan, mangga kasama sa stone fruit, pero dapat isang bismi lang. Matamis kasi masyado. Ang grapes, medyo may katamisan din ang grapes. So, 4 lang yata, sapat na.
Okay, pero ang grapes, kaya niyang humarang din sa activities ng cancer cell. Lalo yung cordon grapes, okay? Ngayon, ano pa ang mga prutas na medyo matatamis? Okay? Pakwan, pineapple. Tip lang, baka makalimutan ko. Kung kayo mag-fruit salad doon yung haluan ng fresh pineapple, matuto kayo sa pagkakamali ng angka namin. Ang pait! Mas mapait pa sa live life nyo. O, diba? Huwag yung haluan ng pinya. Okay. Matamis din ang pinya, matamis din ang pakwan. Pero yung kasi meron po akong mahiwagang listahan. Ito po yung glycemic index. Ito yung kakayahan ng pagkain na itaas ang blood sugar. Yung food po, kaya ako dito may malit na timbangan Sa glycemic index, yung sukatan niyan, 100 grams, kakaperanggot yung 100 grams. So, kung kakain po tayo ng prutas, yung hindi na masyadong matamis. Huwag po tayo mag-atubili o magdalawang isip kumain ng prutas kasi po marami po yang mga vitamins at minerals at may fiber, hindi lang po basta sugar. Pipili na lang po tayo ng prutas na hindi masyadong matamis. Ang blueberries, hindi naman masyadong matamis yan Okay, konti lang yan sa glycemic index, mababa lang yan. Okay, saan nga ba yung blueberries dito? O, mabababa lang yan. Suha, may grapes ko, mababa lang yan sa glycemic index. Ang tatandaan nyo pag mag-google po tayo ng glycemic index mga darling, ang sukatan niyan kasi 1 to 100. 55 pababa. 55 to 0, mababa sa glycemic index. So, safe tayo per 100 gram. Okay? Safe tayo. Kapag 56 hanggang 69, medium yan, medium range, medyo may kataasan na. Sa glycemic index yan, mataas ng kapasidad yan na itaas ang ating blood sugar. Okay? Tapos, kapag 70 pataas, ayun, mataas na talaga yon. Ano ba kasing issue? Naririnig natin bawa na sugar. Okay. Ang sugar po ay ginagamit na energy. Hindi po evil ang sugar. Yung nasobrahan, yun ang delikado. Kasi po, kapag nasobrahan ng sugar sa katawan, nag-spike. Ang pambalansi po ng katawan natin dyan, sabi sa inyo, lumalaban ng katawan natin ay yung insulin. Nire-release po yan ng pancreas. May mga cells sa insulin na nagre-release may mga cells sa pancreas na nagre-release ng insulin. Pero alam nyo ba, kapag lagi nangyayari yan, nagbabalanse, ang problema kasi pag marami nagsuswimming sa bloodstream natin na insulin, ang gawain ng insulin ay promoter ng lahat ng cell. Good cell kayo, go! Grow kayo mga beshies. Cancer cells kayo, grow kayo mga beshies. Hindi siya namimili. Lahat kaya niyang ipag-grow. Teka, bumibigat. Mamaya ko nasusuot yan. Okay, so hindi siya namimili. Parang chemo naman, lahat tina-target. Patay lahat. Good cells, bad cells. Good cells, cancer cells, patay lahat. Ang insulin naman, grow lahat. Tsaka, pag pirming release ng insulin, yung pancreas may hirapan. So, dapat po, nakamonitor na rin yung ating blood sugar. Pwede po kayong bumili sa drugstore ng glucose strip to monitor your blood sugar. Ayan. So, wag po tayong matakot kumain ng prutas. May mga prutas po na magaganda rin sa katawan. Okay, iwas lang yung mga matatamis sobrang katulad ng banana, mango, pakwan, pineapple. Okay. Ano ba mga yung matatakot siya ng mga prutas? Okay. So, for you. The rest, i-google nyo, ano ang glycemic index nito bago nyo kainin. Okay, so nabanggit ko ng mga prutas, pupunta tayo sa meat na mataas ang bioactives para magkaroon siya ng anti-angiogenesis power. Manok, chicken. Alam nyo, pag-aaral sa manok, talagang hati-hati. Minsan, ang gulo rin ng mga eksperto Sabi sa akin ng doktor ko, kumain ka, Glenda, white meat lang. Ay, makain ako white meat. Sabi naman ng isang biochemist, kumain kayo dark meat. Dark meat, ano ba talaga? Ang dark meat, yung mga malalapit, yung mga legs, yan. Yung may mga buto-buto. Ay, basta kumain tayo ng manok. Manok, mas maganda kung organic. Paano natin malalaman? Ganito ang technique dyan. Pumunta kayo ng palengke. Dito sa amin, may nagbebenta ng organic. Sa grocery din meron, pero may kabahalan. Kung pupunta kayo sa palengke, you know, kindness goes a long, long way. Makipagkaibigan kayo sa nagtitinda sa palengke. Sir, organic ba yan? Yung iba although hindi natin ipopromote ngayon, yung kumakain ng mga beef. Ang kailangan kasi, sa beef, mabanggit ko lang to in passing, baka makalimutan ko, kailangan grass-fed at saka grass-finished. Ano yung grass-fed? Kumain ng lamok. Grass-finished, naglalamerda sa malawak na bukirin nung may-ari.
hindi nakakulong. Importante pala yun. Paano mo malalaman? Ang intel nandun sa mga nagtitinda, oo, galing yan ng Tagaytay. Oo, galing yan ng Batangas. Sir, yan ba ay nakakulong o nakakawala? Ay, nakakulong yan. Ako, nakakwentuhan po ako. So, makipagkaibigan po tayo sa mga nagtitinda para malaman natin kung nasan yung organic. So, chicken, meat. Meron siyang vitamin K2. Maganda po yan. Malakas po yan ang power para sa anti-angiogenesis activity. Yan, para makaharang sa blood vessel na mapunta sa mga cancer cells. Next, isda. Okay? Sino milig sa isda? Ako, kumakain ako ng isda. Gustong-gusto ko ang lasa ng salmon belly at saka mura. Bumibili po ako sa palengke or sa grocery. Yan ang ulam ko ngayon, pinapaksiw ko lang. Maganda ang salmon, mayaman sa omega-3. Ngayon, sikat po sa bansang Pilipinas ang tilapia. May mga expert na nagsasabi, hindi maganda ang tilapia, may omega-3, may omega-16, yung ratio, 6:3, diba? Hindi maganda. Sabi nila, ito lang po masasabi. May mga eksperto naman magsasabi, ang dami namang protina ng tilapia. Pwede po yan. Kakaaral ko lang ng isang araw. Ganito po, kung ano po ang kaya ng budget, go. Pero ang guideline lang po natin, kahit po yan ay tilapia o bangus, kasi may chismis kasi niyan, may nangyari doon sa China. In itself, tilapia is not evil. Kaya lang, merong nangyari sa China na Bulgaria yata na yung kanilang farm, tilapia farm, ang pinapakain ay dumi ng hayop. Meron din kasing kalokohan yung mga ibang nag-aalaga. Minsan naman daw, yung iba, baka ang pinapakain daw, imbes na pagkain ng baka, ang pinapakain ay giniling na mga pumanaw na baka, diba? So, dapat alam natin yung source, kilala natin yung nut, kaya dapat makipagkaibigan. Yung tilapia po in itself, it's not evil. Pero, bantayan lang po natin kasi, ang isda pwede lang tayo kumain 3 times a week. 3 times a week lang tayo dapat kumain ng tilapia kasi nga may mercury na presence. Ikukumpara ang tuna at saka ang salmon, mas mataas daw ang presence ng ng mercury sa tuna. Okay. So salmon, ayan. Bangus, kumakain tayo, napakasarap mag-ihaw na. Mamaya ko na dinis. Pero bangus, sige po. Ako ginagawa ko ganito. Nung nakakimo ako lang, 2018, nagdadasal ako kasi wala kaming pambili ng organic this, alternative that, or natural this. Kung ano niluto ni Mama, nagdadasal ako, Panginoon, ito lang po ang pagkain meron kami. I-bless mo tong pagkain, please. At kung ano man nutrients na meron ito, ma-absorb ng katawan ko. So, sarap ng kain ko lagi. Awa ng Diyos, gumaling naman. Kumakain ako nun ng galunggong. Okay, so, tilapia, yan. Salmon, ito yung mga may anti-angiogenesis power, ha? Binanggit ko lang yung tilapia kasi sikat yan sa Pinas. Bangus, okay. Binanggit kasi sikat yan sa atin. Anti-angiogenesis power, maliban sa salmon belly, pampano, pagka mahal-mahal naman, pero masarap Pampano, sibas, ayan. Shrimp, meron din. Squid, pusit. Kailangan, pagkakain kayo ng pusit, nandun ang black ink. Diba? K-pop. Black ink. Lumabas na po yan sa pag-aaral. Magluluto ng pasta ako. Gustong-gusto ko yung pusit na maitim. Lagyan nyo na ng kamatis. Ang sarap po niyan. Yan nasa fish tayo. Ngayon, soy. Ayan, soy. Anong soy yan? Mga produktong galing sa soy plant. Inaral po ang urine ng ilang mga kapatid natin sa Japan. Nalaman po yung malakas ang consumption ng soy, ang baba ng cases ng cancer. Ano yung mga tinutukoy natin? Tokwa, tofu, yan. Silken tofu, soft tofu. Yung pinagkaiba ng silken tofu at soft tofu? Mas malambot yung silken. Okay? Ano pa? Edamame, tempeh, marami pa. Soy milk, taho. Ako kumakain ako ng taho, alam niyo yan. Yung iba ayaw kumain ng taho. Pero pag kami nagsasabi po sa atin ng bawal, ako, bakit? Matamis yan, tatanong po natin kasi meron naman pong paraan para hindi naman po nalimitahan ang buhay natin. Kung matamis ang arnibal, huwag nyo nang palagyan. Or ako, sinasabi ko sa nagtataho, kuya, konting-konti lang ng sweetener kasi sweet na ako. Konti lang nilalagay niya, kabisado niya na. Kung ayaw niyo po ng arnibal, huwag niyo nang palagyan. Kung may honey kayo sa bahay, konti lang. Magkalasa lang ng konti. At huwag nyo na pong palagyan din ng sago. Kasi baka arena pa pinanggawa dyan okay? Pero huwag po natin limitahan ang ating sarili. Napakasarap po ng taho.
O, diba? Lalo sa umaga, mainit after mo mag-walking. Ako, may mga pag-aaral po na bumababa ang cases ng cancer pagka mataas na ang consumption ng soy. Ngayon, ito ang chismis. Di ba uso fake news? Ito ang chismis dyan. May mga kapatid po tayo na pinapaiwas sila mismo ng doktor. Huwag daw kumain ng soy. Kasi po, actually may close friend ako, ganun ang sinabi ng doktor. Pati soy sauce, bawal sa kanya. Babanggit ko lang bago ako makalimutan, ingat kayo sa soy sauce kasi isang kutsara na soy sauce, 900 grams na sodium. Naku, ang alat yan, baka magkaroon ng stomach cancer o kaya ng tamaan ng kidney. Babanggit ko na. Anyway, balik tayo sa soy. Ang chismis, yung kanyang, may component daw yung yung estrogen. Phytoestrogen. Nakaka-cancer daw yon. Ang eksaktong kwento po sa akin, namimimik niya yung estrogen. Kasi kaya kailangan tanggalin. Kaya iniwas kasi tinanggal yung over ni kapatid. So namimimik yung estrogen. Ang explanation po dyan, hindi po totoo yon. Ang totoo niyan, yung pong component ng soy, yung actually nagiging anti-estrogen siya, nahaharang niya ang kapasidad ng estrogen na mapakain or maging pagkain ng cancer cells. Kasi po ako, example na lang, ang inyong lingkod po ay PR, HER2. So, estrogen, diba? Yung pong cancer na tumama sa inyong lingkod before, it feeds on estrogen. Maganda palang kumakain ng soy products kasi nahaharang niya ang kapasidad, kunyari yung estrogen, pupunta na siya, ay, kainin mo, kainin mo. Sabi nung so, naharang niyang gano'n. Ay, inaharang niya. May active. Inaharang niya. So, okay pala yun. Hindi po pala totoo, base sa latest na pag-aaral, na nakakalala pa ng cancer. Hindi po. So, pwede po tayong kumain ng soy products katulad ng tokwa, ng tofu, tempeh, edamame, tapos po, taho, ayan. Okay, so pwede. Ngayon, pupunta tayo sa tomatoes. Ang tomatoes, alam nyo na ang intel. Yan po ay prutas eaten as a vegetable. Nagsimula pong mauso yan. Ginagamit sa pagluluto sa Mexico. Ngayon, ang nagpakalat po niyan sa Europa ay ang mga Spanish conquistadores at yung mga, nung nakarating sa Europa, yung mga nasasakupan nilang Asian countries, saka naman nila pinagdadala doon ang mga kamatis. Kaya marami tayong kamatis sa bansa natin. Ngayon, yung kamatis na bagong pitas, di ba may lycopene? Ang tawag doon sa nutrients, parang trans-lycopene. Para mas madali siyang ma-absorb sa ating bloodstream, kailangan siyang maging cis-lycopene. So, dapat yan ay niluluto kasama ang balat sa olive oil. Niluluto siya kasi tumataas ang lycopene ng 3 times kapag niluluto yan sa olive oil. Ngayon, 100 plus po ang uri ng kamatis sa buong mundo. Ang sabi, ang the best daw ay ang cherry tomatoes. Yung malilinggit, yung malilinggit, no? Yun, maganda. At maganda yung ihalo sa ating mga pagkain. Kamatis, ngayon, pupunta tayo sa nuts. Pecan, ano ba yung mga alam natin? Walnut, almond, kakabili ko lang kanina, walnut, hindi ko yata. Hindi, mga gulay na pala nilagay ko dito. Walnut, almond, cashew nuts, ayan. Malakas po yan sa anti-angiogenesis bioactives na nakakaharang sa pagkabit ng blood vessel papunta sa mga cancer cells. Okay? Pwede po yan ibudbud sa mga pagkain. Ako nilalagyan ko yung sa smoothies. Mamaya na, excited ako. Mamaya ka na mag-discuss ng pagkain, Glenda. Okay. Next, olive oil. Cold press, extra virgin olive oil. Napakaganda po. May mga pag-aaral din nakakababa ng cases ng cancer. Okay? Nakakababa ng risk ng cancer. Ngayon, olive oil, sinahalo sa napakaraming pagkain. Oh, by the way, nag-usap kami ng friend ko ng isang araw, olive oil, hinahalo sa salad. Kung pangluto, may olive oil na pwede pangluto, pang-fry. Pero kung pangluto, ang pinayo sa akin ng isang doktor, mga doktor na to, alternative doctors, ang pinapagamit din sa pasyente, vegetable oil. May isa namang doktor, ang pinapagamit siya sa mga pasyente, cooking oil, coconut cooking oil, may lauric acid.
Ate Burnett of Lawag, principal yan sa isang school sa Lawag. Hello. Magandang araw po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Olive oil na extra virgin. EVOO. Ayan. Okay? So, marami po niyan sa grocery. Okay? Hinahalo sa salad. Next. Condiments. Oregano, rosemary, turmeric, ano pa? Licorice. Licorice. Ayan. At cinnamon. Okay? Wala lang ako nung licorice eh. Okay? Pero the rest, meron ako. Good sa pagkain. Turmeric, nakakatulong pa yan sa kung ano mang gamutan sa chemo, pang suporta pa yan. Okay? Yun po. Next, naku, yung mga mahilig dyan sa chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Basta, yung ano niya, yung cocoa niya, 70% pataas, ha? Huwag naman puro sugar, 70% yung cocoa. Ako ang binibili ko, nagtingin ako kasi kanina, pangarap ko sanang bumili ng dark chocolate. 70% sugar, nakita ko 200 plus. Aba, napalunok ako. Abi, bumili na lang ako nung aking ano dito, dark chocolate powder. Hindi ko nababanggitin yung brand. Siguro 99 pesos lang yan. Kinakanaw yan sa hot water. Ilalagyan ng milk. Okay. Ay, nabanggit ko ba kanina kasama sa soy product? Ang soy milk, ha? Okay. Ang soy nga pala, 10 grams lang kailangan natin isang araw. Isang basong soy milk, goods na yun. Okay. Ngayon, so yan yung mga pagkain na pwede natin ihalo sa ating mga lulutuin ngayong Pasko. Pininyahang manok. Oh, actually, I think maganda yung manok, ha? Maganda sa katawan. Ngayon, kung magpipininyahang manok ka, ang alam ko nilalagay dyan yung slice na pineapple para wala na tayo ng mga chemicals na baka ikapait pa yan. Tapos, di ba may gata yan? Okay, maganda rin yung gata. Tapos, alam ko yung iba nilalagyan niya ng bell pepper. Mataas sa vitamin C ang bell pepper. So, yan, binanggit na natin yung mga pagkain. Mamaya kung may tatanong kayo kung lutuin. Kasi, yung, anong tawag dito? May nagtatanong, okay po ba yung Yakult? Alam may lactobacillus yan, di ba? May good bacteria yan. Ako, inom ako niyan. Okay, chicken curry na lang. Okay, chicken curry, masarap chicken. May gata. Curry, lalagyan ng turmeric, panalo yan. Pwedeng handa yan sa Pasko, tsaka pang araw-araw. Masarap yan, chicken curry. Baka naman, pepe. Okay, nagingi. Alright, ngayon, pag-usapan na natin mga pagkain. Handa sa Pasko. Ito, may listahan tayo rito eh. Handa sa Pasko. Ano ang mga usually handa sa Pasko? Pasko lang ulit, Miss Glenda, mas sababa sa may cancer ang may kaliskis na isda. Actually, mas okay nga yun, may kaliskis na isda. Kasi nakaharang niya kung anong mga kuning-kuning na nasa dagat. Mas okay pa actually yung may kaliskis na isda. Oy, I like this question. Okay po bang gumamit ng muscovado sugar? Pampatamis. Bibigyan ko yan ng sample ng pampatamis, ha. Sige, pasok lang yung mga tanong. Depende ko anong gagamitan nyo. Pagka mga, ay, naku, minakalimutan ako, importante. Tsaka, yung drinks. Buti may nagtanong ng sugar. Okay, remind me, pag nakalimutan ko to, sagutin ko lang muna, muscovado sugar. Pwede ang stevia, pwede ang may brand na binigay yung doctor ko, Sweet Best, or honey, pero according to a biochemist, okay, best sweetener, most nutritious in the world, nagulat ako, maple syrup. Okay, konti lang ho. Ngayon, tea. Naku, napakasustansya po. Ang lakas po ng anti-cancer property, polyphenol ng green tea o tea. Pinakamabangis dyan, green tea. Pero pwede rin ang sencha tea, jasmine tea, chamomile tea, at saka Earl Grey. Pero syempre, gagaya na nasabi ko, mabangis dyan yung green tea. Paano naman, Miss Glenda? Feeling ko naman yung tsaka na yan pang matanda. Ay! Dahil, nagtsatsaa ako. Pwede ba yung gawing milk tea? O tanong, pwede bang gawing milk tea? Ano ba hinahalo para maging milk tea? Diba? Milk. Ganito nangyayari. Pag hinalo nyo dyan yung milk na galing sa hayop, oil pa rin yan, fat pa rin yan. Yung kanyang nutrients, kunyari ito yung nutrients, masustansya, hahaluan ngayon ng fat, oil, di ba, water-based oil, tapos binalot niyang ganyan.
Nung binalat na ganyan, di hindi na pagpasok sa katawan, pag inom natin yung milk tea natin, kasi hinaluan natin ng milk na galing sa animal, naku, hindi na siya ma-absorb ng ating katawan, dudulas lang yan sa intestines at lalabas sa kabilang dulo. Ay, sayang! Ano ngayon ang pwedeng ilagay ng milk tea? Nut milk, soy milk, or almond milk. Nut milk, soy milk, or almond milk. Kung gusto nyong mas special, di palamigin sa ref. Ay, gusto namin lagyan ng pearl. Lagyan mo ng blueberries para meron kang, may hinihigop-higop ka dyan. Diba? Papatingin ko lang, my brother Fortunato, I love you, Bugto. Kapatid ko, nanonood sa atin ngayon, okay? Namimiss ko na yung kapatid kong yan. Alright? Ngayon, pag-usapan na natin mga pagkain. Banana po, pwede yan, banana. Pagkakain kayo ng banana, anong klaseng banana? Wag lang yung overripe. Yung banana, yung saktong luto, banana, latundan ba yon? Saktong luto, yun. Huwag yung ang dami ng mga spots na ano. Kasi habang tumatagal, mataas din kasi ang sugar ng banana. Sa ating mahiwagang listahan ng glycemic index, banana. Ay, 54! Malapit na siya sa gilid. Pupunta na sa gilid ng bangin. 55 ang limit natin, pwede. Pero dapat 100 grams lang. So, wag yung overripe. And kung bananang, ma'am, sabao, baka naman talagang pinalibutan mo ng maraming asukal, added sugar, mataas po yan. Naku, mataas yan sa sugar. So, depende pa rin sa preparation, tsaka kung anong klaseng banana. Ngayon, luto na tayo, mga darling. Luto na tayo ng pagkain, ha? Saging na saba. Sabi ko na, yung magtatanong ng saging na saba. Masarap yan, saging na saba. Wag lang overripe. Sige, go. Ilaga mo. Okay, alam nyo dati nung yung herbal treatment, pinapakain sa akin hilaw na saging. Ako, kinain ko talaga, gutom na gutom ako. Ano to, may nagbilo-bilo? Saging sa, may bilo-bilo. Okay. Ay, naku, itanong niya sa akin. Kasi di ba matamis yan, may sugar, bilo-bilo. Ano ba yung bilo-bilo? Starch pa din yan. Ako, kailangan siguro, babanggitin ko na. Excited naman kumain to mga kapatid kong to. Okay, ganito na lang. Dahil mataas yun sa starch, iiwas nga tayo dyan eh. Uminom ka ng tubig, lagyan mo na isang kutsarang suka bago ako kumain niya para mabawasan yung sugar. Kasi ang taas niyan. Kasi may biko ka na, may asukal pa yan, tapos may bilo-bilo ka pa. Hahaluan mo pa yan ng gabi, kamote, at yung saba mo. Ang tamis-tamis. Ang taas ng sugar niyan, okay? Bumili ka na sa drugstore ng glucose strip para ma-monitor mo. Hinay-hinay. Discuss tayo. Pagkain sa Pasko. Ma'am Glenda. Oo, diniscuss natin yung kanina. Ayan, example grapes. Nabanggit ko yung kanina, kain kayo 3 piraso. Yung violet na grapes. 3 piraso, goods na yon. Pizza, sourdough, all veggies. Ay, wag yan. Sabi ni Noel, gusto ko ng pizza, gusto ko magluto. Gumamit kayo, okay, sourdough, at pwede rin kayong bumili ng almond flour. Meron ako nakita sa internet. Almond flour, maganda po, pizza. Anong ihahalo nyo dyan? Ito pa, banggitin ko na rin kasi gagamitin natin ito sa pagluluto kahit wala sa anti-androgenesis group. Allium family, garlic, onion, garlic, onion, ginger. May mga magluluto dyan, leek. Alam nyo ang leek sa grocery, 42 pesos lang ang taas-taas ng anti-cancer property niyan. Kung magluluto ng pizza, ang ilalagay natin dyan, syempre, onion. Lalagyan din natin yan o lagyan na natin ng tofu. Cheese, ang alam ko pwede mozzarella. Pero pwede mag-aral ng vegan cheese sa internet. May nahanap na ako na recipe. Pwede lagyan niya ng mushroom. Malakas din ang anti-cancer property ng mushroom. Tapos, ano pa ba ang pwedeng ilagay dyan? Spinach. Masarap yan. Okay? Sige. Ayan. Paano po kayo nag-exercise? Mamaya na exercise, darling. Kain muna tayo. Exercise everyday. Okay, ito muna. Okay, pag-usapan natin. Handa sa Pasko. Spaghetti. Sino dyan ang mahilig sa spaghetti? Spaghetti. Spaghetti go. Yung mga mahilig sa spaghetti. Ano ba sangkap ng spaghetti? Yan ako may wagang notebook. Noodles. Tomato sauce. Meat. Okay, so ano ang gagawin natin? Ako hanggang kanina talaga nire-research ko ito. Ang gagawin natin sa noodles na to. Yung noodles kasi,
Sabi ang wheat bread pwede pa. Pero may mga vegan na umiiwas sila sa sweets, wheat, meat, and dairy. Ngayon, wheat bread daw pwede pa natin palagpasin. Tinignan ko paano kung wheat noodles, gawa sa wheat noodles. Dahil sa process na dinaanan na para siya maging ganun-ganun, na hiwa-hiwa, ay nawala na ang sustansya. Kung gagawa po kayo ng noodles, ang kapalit po natin ay ang mga sumusunod na gulay. Kasi pwede kayong mag-spaghetti. Ang spaghetti, ilan lang yan sa glycemic index? 42. Pero, 100 grams lang. Yung napaka-konti niyan. Tinimbang ko dito, meron akong munting timbangan. Ang konti lang po. Ang pwede natin ipalit sa spaghetti ay ang mga sumusunod. Zucchini, carrots, radish, kalabasa, at apple. Gamit ang spiralizer. Nag-check ako kanina, magkano ba yung spiralizer na yan? Alam nyo, meron akong nakita sa merong tigwa 199, merong tig 268, may tig 128. Pumili kayo ng may tigwa na 930, iba-iba. Depende sa mabibili. Ako bibili, Ate Eden, bili tayo ate spiralizer para makagawa ako ng noodles na gulay. Imagine, kahit ang dami mo kainin, waging-wagi ka kasi gulay yung kinakain mo. At si Chris Carr, sa kanya ko unang narinig yan, ang kanyang noodles ay gulay. At si Chris Carr, stage 4 for 20 years, napakaganda at ngayon wala na siyang maintenance. 24 ang tumor nito sa lungs at liver, ha? O, dahil lang kumakain siya ng gulay. Vegan siya, solid, okay? Next, tomato sauce. Okay ba maglagay ng tomato sauce sa pagkain? Okay po. Maganda po ang tomato sauce, kamatis po yan. Okay? At marami pa. Ang maganda sa kamatis kasi pag niluluto. At isa sa paraan para para makakain ng tomatoes na luto, yung tomato sauce, tomato paste din po. Ako pasata. So, pwede yan. Ngayon, ano ipapalit natin sa meat? Pwede po ang mushroom. Sabi ng doktor ko, ay ang mushroom para yung beef. Pwede kayong kumain ng oyster mushroom, maglagay ng oyster mushroom, or pwede ring button mushroom or shiitake mushroom, hiwa-hiwain. Pero pwede ring meatballs. Gumawa kayo ng vegan meatballs. May recipe sa internet. Ang nakita kong sangkap ng vegan meatballs ay panalo. Meron siyang quinoa. Ang quinoa, ito sample, quinoa. Yung quinoa po, kumpletong protina yan. Tapos, nung unang-unang panahon ng mga tao kumakain ng quinoa, meron din pong black beans. By the way, kapag nag-beans po kayo, black beans, yung mga hilaw binili sa palengke, hindi nakalata, pwede rin nakalata. Pero pag bibili kayo, basahin nyo sa instructions sa internet, yan pala, hindi basta-basta niluluto. Kailangan po pala yan ay overnight nakababad sa tubig. Black beans, red beans, at white beans. Para kung anumang toxins na nakapaligid dyan, matanggal muna. And then kuskusin nyo mabuti. Saka nilulutuin. Okay? So, ang sangkap niya, panalo din. May garlic, may diced shallot. By the way, warning ako kayo, minsan yung mga American na recipe, shallot. Ano ba yung shallot? Yung pala malilit na sibuyas. Hirap na hirap ako nung kakaintindi dati. Okay? Yung mga yung mga ingredients nila, meron yan sa Pinas. Okay? Pwede po, kung gusto nyo mag-meatball sa inyong spaghetti na vegan, pwede po. Kapag yan ang mga kinain nyo, kahit po ang dami nyong kainin, ay pwede. Warning lang, okay ang gulay, pero pag nasorbahan, tapos hindi kayo nakakainom ng tubig, titigas ang yan. Kaya dapat, uminom ng maraming tubig pagkakain ng gulay para tuloy-tuloy ang tummy traffic. Okay, so tapos na tayo sa spaghetti. Anong next handa na? Ay, may pasta pa palang iba. Pasta, pwede kayong gumamit ng pasta, may soy milk at eggplant, at lagyan ng tuna. Niluluto namin ito dati. Pwede rin yung pasta, again, ang pasta na pinag-usapan natin, yung ginamitan ng spiralizer gulay, Pwede lagyan ito, yung pesto. I would suggest kung magpe-pesto kayo, yung talaga, yung gagamitin nyo na basil, yung leaves. Kinumpare ko yung dry, yung tinataktak at saka yung leaves. Mas masarap yung leaves. Tapos, lagyan nyo ng konting almond, durugin nyo lang. Ako, yung almond, di ba, nakalagay doon sa matibay na plastic. Minamartilyo ko dito sa pader namin,
O, di nadudurog siya. Yung ilalagay. Lagyan ng lemon. O, cheese, pwede din. Mozzarella daw, pwede. Pero, kung pwedeng walang cheese, or kung makakagawa kayo ng vegan cheese, may mga recipe po sa internet, pwede. Okay? Pwede rin magluto ng pasta na ang sahog ay pusit. Malakas po ang anti-cancer properties ng pusit. O, may viewer tayo from Isabela. Bangus, darating tayo dyan, be. O, sige nga, baka makakalimut. Bangus, pwede pong kainin ng bangus. Inihaw, mamaya may inihaw. Mamaya, babanggitin ko yan, ha? Okay lang. O, yan. So, may tapos yung mga pasta natin. Pansit, naku, kung makakabili kayo sa internet nung pansit bihon, pero yung flour na ginamit, maayos, hindi flour, baka may almond flour. Go tayo dyan. Ang trick dyan, mga kapatid, lagyan nyo ng maraming broccoli. At wag lutong-luto. Yung broccoli, dahil pwede siyang hilaw, kapag hinangon nyo yung pansit, mainit-init pa, saka nyo lagyan yung broccoli. O kaya cauliflower. O, tapos lagyan nyo ng maraming kalamansi. O, lagyan nyo ng tofu. O, panalo na yun. Diba? Lagyan nyo ng takway. Ang sarap nun. Diba? O, yan. Inihaw. Yan, nagtatanong, sino dito mahilig sa inihaw na bangus? Inihaw na isda, inihaw na tilapia. Yung iba can afford, bibili. Pampano? Iniihaw ba ang pampano? Pwede, why not? Yung iba, tuna, iba maya-maya. Kung anong meron, kung anong afford natin, lahat yan natural food. Basta natural food, kahit hindi mo nakasama sa anti-angiogenesis group. Kasi may anti-cancer properties naman, basta natural food. May mga ibang nutrients yan. Sige, go lang. Ito lang, kung mag-iihaw kayo, ito mga ilagay natin sa loob. Kumuha na kayo sa Allium family. Garlic, sibuyas, luya, leek. At pwede nyo ring samahan niya kung gusto nyo samahan ng, olives, bongga, o kaya capers, o kaya mushroom. Ayan. Ayan, pinapag-pray ko din ang pagkain ko. I-bless ni Lord. Ayan, very good. Kung ano lang nakayanan natin. So, yun ang ilagay natin sa loob. Yung iba, nilalagyan pa yan ng, ng mangga. Yung hilaw na mangga, naku, lutong niya, lagyan niyo sa loob. At kamatis. O, diba, yung isda nyo, masustansya na isda, nilagyan nyo pa ng, may mga anti-cancer properties katulad ng leek, ng sibuyas, mas matapang yung red. Red na lagay nyo. Garlic, tapos ginger, tapos may kamatis, may manggang hilaw ka pa. Naku, waging-wagi ang inihaw natin. So, tilapia, pwede yan. Next, afritada chicken. So, it's up to you if you want. Dahil may sasabi, pwede ang red meat, pwede ang white meat. It's up to you kung anong gagamitin nyo. Basta organic chicken. Lagyan, okay. Mataas sa glycemic index ang patatas. Patatas yan. Ako, ang taas yan. Potatoes. 85. Ay! Ang taas niya sa glycemic index, baked potatoes. Pero still, pag naparami ka nito, okay? Mataas din yan. So, papalitan na lang natin yan ng carrots. Carrots na lang, and syempre tomato sauce. Mula sa Allium family, lagyan na natin ng garlic, ng sibuyas na marami, damihan nyo na, and then bell pepper. Eat the rainbow. So, bell pepper, red, green, yellow. Ano pa ba? Pwedeng haluan yan ng bok choy. Cruciferous vegetable yan. Kailangan maging creative tayo. Ito pa rin di malaga. Habang niluluto yung chicken, huwag nyo muna halo yung bok choy. Pag hinango nyo na, residually, doon nyo nalagay yung bok choy. Actually, minsan nga pagluto na yung bok choy, ako hinihiwalay ko yung gulay Para pag iinitin pa siya ng iinitin, hindi malalaga yung gulay. Cabbage, pwede rin. Ayan cabbage, lagyan. Cabbage, bok choy, cauliflower, or broccoli. Wag na siguro yung kale. Ang daling malanta na, parang ang daling magano ng kale Okay? Alright, next, salad. Mahilig sa salad dyan. Okay, bibigyan ko kayo ng rest. Na-post ko to sa Facebook before. Ito ang magandang ihalo sa salad. Vegetable salad. Kunyari, meron kayong lulutuing chicken dyan. Maganda, meron tayo. Dalawang klaseng salad ang didiscuss natin. Fruit salad, vegetable salad. Vegetable salad, anong pwede siyempre, ilagay natin yung mga cruciferous vegetables natin na pwedeng ihalo. Broccoli, cauliflower. Siyempre, lagyan na rin natin ng spinach. Lagyan natin ng cabbage. May cabbage na kulay violet. Yung cabbage na kulay violet, ang mahal, ang danyo feeling. So, ginagamit ko yung green lang. Okay na yon. Kung gusto niyo lagyan ng kale, go. Ngayon, ano pa pwede natin isang cup dyan? Garbanzos.
Ay, yung gano'n, no? Yung luto na garbanzos. Tanggalin nyo, huwag nyo ihalo yung sauce ng garbanzos. Okay, ihalo nyo ganyan. Tapos, pwede nyo rin yung lagyan ng almond, ng sunflower seeds, ng ano pang nuts. Almond, walnut, ang taas po niyan. Ang taas po ng anti-cancer properties ng mga yan. Tapos, lalagyan mo pa yan ng broccoli sprouts sa ibabaw. Ngayon, lagyan mo na rin ng flaxseed na ginil ako. Yung flaxseed po, mga kapatid, kailangan ginigiling yan ako. Dati kinain ko yung flaxseed. Bobo, sakit ang ngipin ko. Okay, ginigiling pala yan, lagyan mo sa ibabaw. Ano pa ang pwedeng ilagay natin dyan? Ito yung pang sprinkle natin. Italian spice, oregano, rosemary, lahat ng masasarap na binanggit ko kanina, turmeric, ilagay nyo. Tapos, lagyan nyo rin po yan ng combination yung sauce natin, itong sauce apple cider at olive oil. Lagyan nyo nung lahat ng mga pang-spray, yung mga condiments na binanggit natin. Oregano, turmeric, allspice, at saka rosemary. Lagyan nyo rin po. Lagyan nyo rin po. Masarap po yan. Yun ang kakainin natin. So, salad dyan. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong sauce. Olive oil lang. Ay, may na-discover ako. Alam nyo pala, yung pang-sauce natin sa salad, pwede rin na sa fruit, sa vegetable salad, minsan pwede rin pang palaman sa tinapay. Kung kunyari, pwede rin pang pasta. Kunyari, yung pasta mo, pesto, pwede ko rin ipang palaman yun sa tinapay, or pwede ko rin yung gawin sa biskwit. At saka kumain ako dati sa isang social na restaurant. Alam mo yung bread, dinidip sa balsamic vinegar na may olive oil. Pwede rin yun sa pasta, di ba? Pinapanggan ng tinapay, tapos mag-uusap-usap kayo in English. Social. Pwede pala yun, di ba? Para-paraan yan, para masarap ang pagkain. Hindi porke on chemo or cancer patient or cancer survivor, limitado ang pagkain, hindi. Mas marami tayong makakain, healthy, ang sasarap pa. Di ba? Yes, taho, walang arnival. Very good. Alam nyo ba, yung, anong tawag nyo rito? Yung dark choco, pag uminom kayo, dark chocolate, nagtimpla daw, may inaral sila mga estudyante sa Amerika, dark chocolate. 2 beses uminom isang araw, alam nyo ba, gumanda ang stem cell ng mga estudyanteng pinainom ng dark choco. Ay! Wow! Twice. Kaya pala yung isang doktor na tinanong ko, pinapainom ako 2 baso ng dark choco. Ito yung cacao. When I say dark chocolate yan, na 100 o 70 to 100% yung cacao. Pure yan, halos. Tapos nilalagyan ng soy milk. Twice a day. Abat yung kaibigan kong taga Spain na nasa Pinas ngayon. Si Rowena Vasquez. Yan, isa sa mga best friends natin nung high school. Mary Jane Fernandez, is taga studio namin to. Tapos, si Maricel de la Cruz, hello. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal. Ngayon, balik na natin yung salad. So, ilan yung casting natin? So, meron na tayong apple, pear, pwedeng lychee, pwedeng grapes. Hiwa-hiwain yung grapes kasi ang taas niyan. Tapos, kiwi. Maganda sa immune system. Okay. Maganda rin sa immune system, sa DNA. Pero alam nyo, lahat ng prutas na to, multi-talented yan. Hindi lang isa ang nutrients nila, hindi lang isa ang kinabibilangan nilang grupo ng defense system. Marami. Ganon ka, galing si God. Ang dami niyang ginawa, tas maraming purpose. Okay? Ayun, salad. Ano pa ba yung pagkain natin? Kailangan marami tayong handa sa Pasko. Okay. Ay, meron pa pala akong dessert na ituturo. Turo yan sa akin ni Ate Ruth Morales. Bumili ka ng silken tofu. Iwain nyo maliliit. Tapos kumuha kayo ng panggayat ng kung gusto nyo makatikim ng mangga. Panggayat ng melon, yung pang gano'n, no? Kunti lang kayong konting melon or mangga, matamis na yan. Kung gusto nyong patakan ng konting honey, patak lang ha, patak para magkakulay. Tapos budburan nyo na, either cinnamon or turmeric powder. Ay, ang sarap niyan. Konti lang ha, para may iba tayong dessert. Yung shot glass talaga. Doon nyo lagay sa shot glass. Wala kami shot glass kasi wala naman siya ma-shot dito eh. Okay, pwede nyo lagay doon, yung mga maliliit lang. Ayan! Okay, ano pa, handa natin sa, ay nako, may nagtanong sa akin na executive director ng isang malaking kolehiyo. Paano daw yung adobo? Sino dyan ang mga fans ng adobo? Mahilig sa adobo. Ako, gusto adobo. Di ba binanggit ko na nga kanina, yung toyo, yung soy, isang kutsara niya, 900 grams of sodium. Pagkataas-taas, 1,000 plus ang kailangan natin. Paano hindi ang dami?
Ito po ang kapalit niya. Noong unang panahon, nagkaroon ng bagyo, ang pangalan Yolanda. May isang restaurant sa Leyte, gusto nila magluto ng adobo. Wala na silang soy sauce. Ang ginamit nila, cocoa. Tama ba? Cocoa, no? Cocoa. Cacao. Yun ang ginamit nila, powder. Aba, ang sarap daw. May isa pa akong narinig na chef, diniscuss niya. Cocoa din ang ginamit. Aba, ang sarap daw. At ako nung pandemic, nagluto ako ng ang tawag mo rito, adobo. Na ang nilagay ko na imbes na soy sauce ay coco. Kasi tablaya pa nga ginamit ko, wala na kaming toyo. Aba, ang sarap! Oh, may anti-cancer properties pa. Tapos maganda pa sa DNA natin. So, maganda. Pwede adobo, coco. Lagyan nyo ng maraming paminta. Lagyan ng carrots. Oh, lagyan nyo ng mga condiments. Ano nga ulit yun? Oregano. Oregano ba? O, tama. Oregano. Tapos, turmeric. Tapos, rosemary. At kung gusto nyo para mas masarap, damihan nyo ng bawang. Lagyan ng sibuyas. Tapos, para mas malakas ang anti-cancer power, lagyan nyo na rin ng leek sa ibabaw. Hiwa-hiwain nyo ganun. Ito yung mahabang kulay green na mas mura to sa palengke sa grocery, 42 pesos. Organic na yun. Okay? Adobo. Nasolusyonan na natin ang adobo. Ano pa ba handa natin sa Pasko dito sa aking mahiwagang listahan? Palaman sa tinapay. Gusto niyo ng masarap na palaman? Alam nyo, kung gusto niyo ng nut butter, pwede kayo mag-google. Ano? Cashew. Biniblender, nilalagyan niya tayo ng olive oil. Konting pampalasa lang. Okay? O sakto, nandito sa video ko may lumalabas na peanut butter. Pero tuturuan ko kayo ng masarap na palaman. Kumuha kayo ng avocado. Napakaganda po ng avocado. Mayaman yan sa healthy fat. Yung avocado po, gagawan nyo, hahaluan nyo yan ng white beans. Pwede yung white Caneleni beans natin tawag, luto na. Pero may white beans po na nabibili sa palengke, parang 40 pesos. Ibabad magdamag, lutuin, palambutin. O so, hanguin mo, malambun na. Idudurog nyo po yun kasama ng avocado. Wow! Tapos titimplahan natin yung, again, yung casting na naman natin. Yung oregano natin, rosemary, pampalasa, lagyan ng konting salt, lagyan ng lemon, ayan, dinurog na natin. Tapos, lagyan din natin, okay, pagka tinimplahan, lagyan din natin ng hiniwa-hiwang maliliit na bawang. Hiwa-hiwang maliliit na bawang, oh, kasi may anti-cancer power ang bawang. Hiwa-hiwang ganun. O, pwede nyo rin lagyan ng sibuyas para masarap. O, di, hinalo-halo nyo ng ganun. Tapos, kumuha kayo ng pero kayong button mushroom. Yung button mushroom, slice nyo. Wait, slice. Prituin ng konti, lagyan ng either paprika or turmeric. Slice. O, diyan. Ngayon, kumuha kayong tinapay. Kung anong tinapay na meron kayo, kung wheat bread, o dinisas yung tinapay mamaya, or sourdough bread, masarap ang sourdough, madaling ma-digest. Ipalaman nyo doon yung inyong combination ng avocado, white beans, na hinaluan nyo na, nilagyan nyo ng mga kung ano-anong pangpasarap, di ba? Tapos, lagyan nyo ng spinach. O, nilagyan ng spinach. Tapos, lagyan nyo pa ng slice na kamatis. O, nilagyan nyo kamatis. Parami ng parami. Kailangan talaga packed with nutrients. Ang dami ng anti-cancer power niya na lalagyan mo pa ng mushroom na may paprika o ng may turmeric. O, yun. Tapos, ay, pagkagat, lasak na lasak. Ang susan. Kinagutom ako. Ngayon, tinapay. Ano pag-usapan? Ano bang magandang tinapay binibili ko? Kaya lang, ang mahal. Tapos, ang laki-laki na sisira. Sourdough bread maganda. Madaling ma-digest. Pero may nalaman ako. Sabi kasi nung iba, ang Intel, hindi rin maganda yung wheat bread. May nagsasabi hindi maganda. Oh, definitely white bread out of the picture ha. Dahil ang white bread, pampataas ng LDL cholesterol, marami pang iba. Okay, sugar, pwede pang magkaroon ng heart problems, kung ano-ano pa. So, sa white bread, ang tanungan dyan, ang white kasi, pag sinabing wheat, tatlong components niyan. Germ, bran, and yung isa pa na ang dulo sperm. Sorry, nakalimutan ko yung buong pangalan. O yung mga matatalinong, dyan, pakisagot nga, nakalimutan ko. Yan na, so tatlo yon. Tinatanggal nila yung mga healthy na kasi yung dalawang doktor na nagkukwentuhan, ginujoke nila yan kanina eh. Okay? So, tinatanggal, pagka nakalagay lang wheat bread,
Hindi yan garantisado na masustansya. Ang hanapin nyo, whole wheat bread. Ano yon? Whole wheat bread. At para makatiyak tayo, tingnan nyo yung fiber content niyan. Okay, kailangan at least 3 grams. Nakabili ko, naganap po kanina sa grocery. Dapat pag may ganito ako live, hindi na ako lumabas kanina, wala na akong pagkain. Nakahanap ako ng bread. Sikat tong brand na to, ha. Alam mo, ang content niyang fiber, ang soluble fiber niya, 1 gram lang. Sabi ko, talo. Kaso yung unsoluble fiber niya, 5. 6. Sabi ko, pwede na to. 6 grams. Okay, nakabili ako. Alright, ang sugar niya, parang per serving, 3 grams lang. Pwede na. Sa sugar nga pala, bilangan ha, nakikita nyo grams. Ano yan? Sa kutsarita. 4 na grams isang kutsarita. Kaya po kapag nakabili kayo ng yogurt, nakalagay dyan, 20 grams of sugar. Naku po, divided by 4. 5 kutsaritang sugar ang nandiyan sa ganyang kalaking yogurt. Ganyang karaming sugar yan. Okay? So, ayan, nabanggit ko na, tinapay ha, pwede na yung wheat, may mga pag-aaral, okay naman, basta nakalagay, whole wheat bread. Okay, may nagtatanong dito, peanut olive oil, pwede rin may, okay. Merong pong recipe ng, ang tawag mo dito, vegan mayo sa internet. Okay, antay yan, may mga gluten, iwas tayo sa gluten. Ako, yan, tama si Uncle Danny. Yung oregano ba, fresh ang ihahalo bilang Ricardo, masarap yung oregano, meron yung powder, yung tinataktak. Pero pag magpepesto, masarap yung dahon. Okay, ngayon, nabanggit ko ng palaman. So, ang dami na nating handa sa Pasko. Ang tanong, so, segue na tayo. Ito lang ba ay makakagaling na sa atin? Kagaya na sinabi ko kanina, wala po tayong claim na ito makakapagpagaling sa inyong mga karamdaman. Hindi po tayo kulto. Pangpalakas ng puto ng katawan natin. Kung ano man pong treatment na dinadaanan nyo ngayon, tuloy nyo lang po. Treatment. Lahat po ng decision nyo sa treatment ay i-discuss nyo lang po with your surgeon. Yung surgeon ko, nakita ko kanina, napakaganda at napakatapa na si Dr. Sherry Lee na Cardinal Santos Medical Center. Okay, i-discuss nyo lang yun sa surgeon nyo, sa onco or sa radio-oncologist. Yung lahat ng decision nyo sa gamutan. Ito po, pagkain lang at ang gusto lang natin matiyak, makakain tayo ng masarap sa Pasko at lumawak yung, pwede kami mag-spaghetti, pwede. Up to sawa, basta may spiralizer, ang tatandaan lang natin, kahit anong kainin natin, the following day, kailangan makakapoop ha. So, kailangan, maraming tubig ang iinumin. Tapos, yun siya, babanggitin ko lang, pwede kayo uminom, sabi, 3 cups, 4 cups, so, maganda po yun. Okay, ngayon, ang pagkakaroon po ng cancer at pagaling sa cancer ay multifactorial din. Hindi po malaking factor ang pagkain, pero kailangan din po nag-exercise tayo. Yung nagtatanong kanina paano ako nag-exercise, I do stretching. Minsan magagawa ko ng video about that. Minsan nakikita nyo nagbabike ako pag weekends, nag-jump rope ako, pero kailangan ko na mag-dumbbells. Kasi 51 na po ako ngayon at pumapayat yung arms, kaya kailangan magkalaman tayo ng konti. Okay? Tapos gagamitin ko na yung gym dito sa may taas namin. Okay, kailangan din po natutulog. Ako kagabi. So kanina, panganak 9 hours akong tulog kasi nagpakabait ako. 8:30 pa lang humiga na ako kahapon, minsan 10:30 na ako nakakahiga sa dami ng iniisip at inaaral. Okay, ngayon, etong pagkain, di Pasko. May tanong ba kayo? Piniyang man, nabanggit ko na. Okay, may nagtanong nga pala ha, babanggitin ko lang. Hindi po may nagtanong kasi, may advocacy sila. Ngayon, sa advocacy nila, ang hinahanda nila, instant noodles. Okay, may mga kababayan po tayo, ito yung madalas kainin. Ako po na matakaw din ako sa instant noodles. Alam nyo na po yung tinatawag. Alam mo po yung tinutukoy ko instant noodles. Sabi niya, Glens, pwede ba yun? Sabi ko, sis, syempre, ngat mare, diba? Yung totoong noodles. Sabi niya, Glens, limited yung budget. Kulang kasi advocacy yan eh. Paano yun? Okay, paano yun? Kung ganito lang po ang masasabi ko. Yun lang po talaga ang pinapakain nila sa mga bata. Advocacy kasi ito, parang outreach. Ito lang po, naghanap ako na kasi alam ko may pwedeng hinahaluan daw nila ng gulay. So may solusyon na sila. Sa mga kapatid po natin na talagang kasi naman di tayo kumain. Pero hanggat maaari, gulay na lang, di ba? Pero kung ito po ang sitwasyon, may sasuggest akong 2 gulay.
Ang dalawang gulay na ito ay available sa Pilipinas at pwede itanim, mayroon sa palengking mura, at talagang napatunayan ng mga pag-aaral na maganda sa katawan. Ano to mga gulay na to? Una, moringa moringa or malunggay. Okay, ang moringa, babasahin ko may mga pag-aaral, mga university laboratories sa buong mundo, nagpapatunay na ang moringa ay may ability na linisin ang tubig, attaching itself to harmful material and bacteria and allowing them to be expelled as waste. So maganda rin pala ang moringa sa kahit anong pagkain natin, haluan ng moringa. Hindi lamang po sa instant noodles. Pag magluluto tayo ng tinola, pwede ang moringa. O pag magluluto ng tinola, damihan na luya ha. Damihan ng luya, damihan na ng sayote. Huwag masyadong lagang-laging sayote. So pwede tayo, pag munggo, lagyan ng moringa. O kasi po, maganda siya sa katawan. At eto pa, ang moringa ay tinawag ng World Health Organization na miracle vegetable. Okay, for the past 20 years, low-cost health enhancer in developing countries around the globe. Okay? Ayokong tawagin poor countries. Developing countries around the globe. Kasama po ang ating bansa. So, maganda po ang malunggay. At ako, nakapagbuhat na ako ng isang malaking puno ng malunggay. Hinihila namin sa Zambales. Next, ano pa isang gulay? Saluyot. Ang saluyot po, if not the most nutritious, isa sa most nutritious vegetables in the Philippines. Ito po ay may vitamin A, C, and E. At may kapasidad na mag-sponge up, magsipsip sa mga free radicals bago pa siya makapaggawa ng cellular sabotage. Aba, may ganong involved sa pagkain ng saluyot bago pa makagawa ng cellular sabotage. So, kumain po tayo ng saluyot. Pampabata rin ng saluyot. No? Kakain na nga ako ng saluyot. Okay? Yan. Ano ang best na asukal sa cafe? Pwede na yung stevia or honey or maple syrup or yung sweetness daw. Okay? Yan. Yan. So, yan po. Gulay. Ngayon, ang pagkain po sa Pasko, gagawin lang natin yan 3 times a day. Segue na tayo sa isang mas seryoso pang topic natin. So, kumain ka. Pasko. Pero may dinaramdam. Makakakain ka ba ng maayos kung ikaw ay malungkot? Sino dito ang mga nalulungkot ngayong Pasko? Okay? Sino dito ang mga nalulungkot ngayong Pasko? Pinag-usapan na natin hindi na pagkain kalungkutan na. Moringa is malunggay, yes. Okay? May mga pag-aaral po na sa ibang country, katulad sa Amerika or sa United Kingdom, maraming tao nagkakaroon ng depression. So may segue na tayo sa next topic natin kasi marami nagsa-struggle nito ngayon. Kalungkutan. Kakain. Mahirap kalaban ng kalungkutan. Pagkatas mo kumain, babalik ka na sa kalungkutan. Okay? Sa ibang malalamig na bansa, meron tinatawag na seasonal affective disorder. Yung SAD, yun yung nade-depress kapag kataglamig na. Dumidilim, mahaba ang gabi. Winter. Ang mga Pilipino pag winter, may yelo! Nag-snow angel na. Pero may iba, nade-depress sila. Ang solusyon doon, phototherapy, nilalagay sila sa isang kwarto marami liwanag. Hindi siya ganun kasimple. That's a very simplified explanation. Pagka on chemo ka, for some reason, na nakakabuwisit yung chemo na yan, parang feeling mo, merong nakalambong na kalungkutan sa ibabaw. Kalambong na ganun. Nababanggit natin yung term na depression. Iba po yung depression. Doktor lang po ang pwede mag-diagnose sa atin ng depression. Okay? At eto kasi ang goal natin sa webinar na ito, maging masaya ang ating Pasko. Kaya hindi lang pagkain di-discuss natin, pati emotions. Kasi may mga pag-aaral ngayon. Ang healthy naman, kung makain ng masustansya, nagkaka-cancer pa rin. Kasi may problema, mind and heart emotions. Okay? Kung nalulungkot ka ngayon, hindi ibig sabihin yan may depression. Inaral ko yung mga signs ng depression. Halos karamihan doon ay dinanas ko nung nakakimo ako. Pero hindi dahil depression yun, kundi dahil normal effect yun, normal reaction ng katawan natin sa abnormal situation. Yun nga, ang bibigat ng gamot. Hindi makakain, hindi sa mga tao, panayang iyak, walang ganang gawin yung mga dating activities. Ngayon, marami tayong mga kapatid na
On chemo na nga, nadagdagan pa yung kalungkutan dahil magpapasko. Bakit maraming nalulungkot pag nagpapasko? Tingin nyo, bakit maraming nalulungkot pag nagpapasko? Kimchi is good. Okay, good microbiome for gut health. Maganda ang kimchi. Maganda rin ang sauerkraut. Okay, maganda yan. Bakit maraming nalulungkot pag nagpapasko? Okay, sa isang buong sa isang buong taon, may mga nangyayari dyan na malulungkot. Kunyari may pumanaw. Tapos sa Pasko, hindi na sila kasama. Isa yan sa mga reason. Pangalawa, once na on chemo ka, maliban sa karga nito emotionally, yung, for some reason kasi talaga ang lungkot makikita mo pa sa Facebook, yung mga friends mo umandar na yung buhay. Tapos hindi ka kasali. Nag-Christmas party sila, nanalo sa raffle, namasyal sa ganito, namasyal sa ganyan, hindi ka nakasali. Okay? So, paano yan? Anong dapat gawin? Ako pa, nung nag-chemo ako, duman talaga ako ng matinding kalungkutan. Nagpunta ako sa isang resort. Ang sabi ba naman, may kinasal dun sa resort, nag-ocean therapy ako. Ang sabi, ayan, malayo sa pamilya. O, isang hello Claude, Direct Claude, co-dabber ko yan. Merry Christmas. Kasi commercialize ang Pasko. Ang dami binibenta sa atin kung ano-ano. Tapos malayo sa pamilya, OFW ka be? O yung ibang OFW nating kapatid ha? Okay? Malayo sa pamilya. Eto, kukwento ko. Nung nag-ocean therapy ako, dun sa resort kung saan ako may kinasal. Tapos sabi ba naman, ang ganda-ganda, ay, kinakasal, single ako. Diba? Sabi ba nung pastoro, alam nyo ba sa pag-aaral? Sabi sa pag-aaral, mas nauuna daw mamatay ang mga single kaysa sa mga may asawa. Ay! Sa dami ba naman ang ipipreach nung pastor? Yung pa talaga sinabi? Noong mga panahon na yun, syempre, nakakimo, kalbo, pangit na pangit ako sa sarili ko, insecure na insecure ako, lungkot na lungkot ako. Tapos sinabi pa talaga ng pastor, mauuna daw mamatay ang mga single. Yes. Bakit naman kasi gano'n ang pagkakasabi? Pwede namang sabihin, mas mahaba ang buhay pagka may asawa. Sinabi talaga unang namatay mga single. Nilungkot na lungkot ako. Okay? Minsan sa kalungkutan natin, lalo pag nakakimo, halo-halo ang emotion. Takot, walang pera, tapos frustration, yung shock, tapos maliban sa sadness, binabaksa lang natin, binibilog na lang natin, tawag na lang natin kalungkutan kasi wala naman tayong magawa. Pero ano nga ba ang sagot sa kalungkutan? Anong gagawin natin pag malulungkot tayo? Ang isa sa mga maisasuggest ko, okay, at bibigyan ko kayo ng isang solid example. Ito muna, yung mga suggestions ng iba eksperto, tanggapin na lang. Mag-volunteer sa ganito, mag-volunteer sa ganito. Paano kung cancer patient, di nga pwede mag-volunteer, di nga pwede maglalabas. Ang isa sa mga pinakamabigat na may isasuggest ko mga kapatid, counseling. Paano ba magpa-counseling? Hanap ka ng pwedeng kumausap sa'yo. Pagka magpapa-advise ka, may mga pwedeng mag-advise na cancer patient. Depende kung ano yung sitwasyon. Saan pwedeng bumili nito mura? Saan pwedeng bumili ng ganitong gamot mura? Saan pwedeng kumuha ng GL? Cancer patient yan or cancer survivor. Pero limited din ang pwedeng itulong sa atin ng cancer patient at cancer survivor kasi may sarili rin silang mga pinaglalaban, pinagdadaanan. At minsan nauuwi sa, hoy ako nga, hindi ka na pinakinggan. Sila na lang ng kwento. Okay? Ngayon, ang isa sa pwede makapagpayo sa atin ay yung may inalaga ang cancer patient or talagang survivor na ng matagal na talaga nagka-counsel. Ako, masasabi ko hindi ako best counselor for cancer patients, pero may mga talagang tao na pwede mag-counsel, especially yung mga yung may mga inalagaan kasi nakakaintindi sila. Sino ang mga pwede mag-counsel sa atin? Minsan, mga kaibigan mas matanda sa atin. Isa sa mga nag-counsel din sa akin noon, isang cancer survivor, na ang sabi ko sa kanya, nakakasira ng ulo, yung gagastusin, di ba? Ang mahal lang, siya daw ang nangyari sa kanya, ayon sa kanyang ng 2.5 million na kailangan nilang ihanda. 2.5 million at kailangan nilang maghanda ng 21 to 28,000, ng 200, ilan ba yung hinanda? 250,000 yata. Titingnan ko nga rito sa akin, mahiwagang listahan. Per day, kailangan niya maghanda ng napakaraming pera
Ito every 21 to 28 days, kailangan niya maghanda ng, ilang libo ba to? 200,000! Santissima, 200,000 every 21 to 28 days. Kaya sabi niya, feeling daw niya, nung pinapayuhan niya na ako, feeling niya, mamamatay daw siya sa sakit sa puso, sa mahal ng babayaran. Okay, mga tanong yung babalikan ko mamaya. Sa mahal ng babayaran. May sabi ko, saan ang gagawin? Ito ang encouragement niya sa akin na nakuha ko sa counseling. Sabi niya, ang haba at ikli ng babasahin ko sa inyo ang sinabi niya sa akin niya. Your healing is not about affordability. Ito yung mga namang problema sa pera, ha? Your healing is not about affordability. In the end, the length of our days is our territory. How we live our lives is our responsibility. It is a choice to live joyfully. Despite our difficult circumstances, or to be miserable because God's mercy and grace is out of the picture. Pero ito ang pinakamabangis niyang sinabi. Cancer cannot shorten or lengthen the days of our lives. This has been determined from eternity past by our Creator. So sabi niya, parang sinasabi niya, magpagamot ka ng basta magpagamot ka na putol-putol, walang pera, or ito hindi mo maano, basta tuloy-tuloy lang, kapit lang ang gamutan. Pagka talagang will ng Diyos na mabuhay ka pa, mabubuhay ka pa. Example nito yung kaibigan ko, yung nanay yung kaibigan ko si Weng Dax. Yung nanay niya, hindi nakapag-chemo noon. Wala silang pera, 20 years ng survivor, panay lang ang kain ng carrots, tauge, buhay! Itong pandemic nananahi pa, pero hindi ibig sabihin hihinto kayo ng chemo, ha. Tuloy ang pagdadasal. Kaya ito ay sinasuggest natin kasi kapag bumigay na yung damdamin, it's a downward spiral, okay? At napansin nyo, nasabi ko kanina, ito may binabasa na ako, ha? May binabasa na ako. Isa pa sa pwede nating maipayo, kapag ikaw ay nalulungkot na, makipagkita sa mga kaibigan. May mga lumabas po sa pag-aaral dun sa live until you are 101, 100 years old, yung mga centenarians. Sila po ay, yung top 2, ginamit din to sa TED Talk, diniscuss. Top 2 na pampahaba ng buhay. Yung number 2, mamaya number 1 na. Number 2, meron ka mga close friends na maaalala, ay mapupuntahan mo pagka may problema ka. Top 1, social interaction. So, ang sabi dito, makipagkita sa mga kaibigan, dito sa aking mga binabasa, importante na tayo'y makikipagkita pa rin dahil yung tingin, yung mata sa mata. Importante po yun. At nakalagay pa rito, I'm thankful to these friends for not shunning me and for making special arrangements just so I could meet with them or attend special events with them. Huwag po tayong magkulong sa bahay kasi po, kinukwento ng isang kaibigan ko, meron silang ka-church. Nagka-cancer, nagkulong na sa bahay, hindi na nakipag-socialize. Ayun, lalong nagulo ang kanyang treatment, lalo siyang humina ang kanyang katawan. Okay? Isa pa sa pwede nating maipayo, palakasan to ng loob, kapag on treatment for cancer. Meron akong inaaral na psychiatrist din siya at saka physician. Sabi niya, isa sa problema ng mga tao, pwede kang magkaroon ng chronic illness kapag kulang ka sa information. Clueless ka, hindi mo alam ang mangyayari. So, mag-aral po tayo. Study. At isa po yan, dito sa guide na binabasa ko, magbasa ng mga libro tungkol sa cancer. Kailangan malaman natin kung ano ang ating mga pinagdadaanan. In fact, kami lang po. Ito hindi ako nakakimo ngayon. Pero mula October hanggang ngayon, nakailang libro na kami nang na-order tungkol sa cancer, tungkol sa health. 1, 2, 5 na. May padating na pang 5. Ganun po, hanggang ngayon nag-aaral. Importante pong nagbabasa tayo ng libro para may guide tayo sa buhay. Alam natin kung ano yung sasapitin natin, yung pwedeng mangyari, lalo yung mga nakakimo, at meron kayong tatakbuhan. Pwede naman kayo mag-google. Kailan mag-google pa kayo? Paano kung walang internet? Paano kung gabing-gabi magbubukas pa ng computer? Paano kung yung tinatawagan nyo ay nasa kabilang kontinente? Mga tulog na rin kasi mga nakakimo din. Maganda, may sarili po tayong libro na pwede nating matakbuhan. Ako, ginawa ko yan. Ang dami kong librong binasa nung nakakimo. Isa po yan kasi kapag clueless ka,
lack of information, yung iba nagkakaroon, yung sobrang panic na wala, yung iba nagkakaroon pa ng multiple sclerosis. Okay? Importante po ang studies at dapat forever tayo nag-aaral dahil para din pang iwas sa Alzheimer's at maliban po doon, babalikan ko na naman. Cancer, ang treatment sa cancer, sa side effects, hindi po yan itinuturo sa atin sa college. Hindi rin yan tinuro sa high school. Kaya may experience ako noon, nagpapagamot ako sa isang public hospital, may tinatanong sa akin. Habang may tinatanong sa gusto mabuhay ni kapatid, naglilista siya. Sinasabi niya. Tapos may nag-aabang pa, ang sabi sa akin, sis, okay lang ba kapag emotional kapag Christmas? Oo lang, nangyayari yan emotional. Ikaw ba kapatid, emotional ka ngayong Christmas? Okay? Kaya kailangan na intindihan natin ang emotions natin. Ang ginawa ko, itong mga nararanasan kong ito, sinulat ko na ng sinulat. Mga experiences ko, mga pagkakamali ko. At ito, yung announcement na sinasabi ko. Isinegue ko na dito sa discussion natin on sadness dahil itong announcement na sinasabi ko ay ito'y produkto ng aking mga experiences na sablay, palpak kong mga ginawa at mga tama kong ginawa at tamang ginawa ng ibang tao. Kinumpile ko na lahat at sinulat ko itong libro. Alam niyo yan. Meron po tayong libro niyan, yung Stage 3G. E-book noon. Kaya lang po, ngayon, hindi nang siya e-book. Ito po ay, yee! May paperback na tayo mga kapatid. Okay? Kasi po, kaya ginawa ko na siyang paperback. May mga chemo patients po lumalabo yung mata. Miss Glenn, kailangan yung libro na hawakan para nayayakap. At sabi ko sa inyo, di ba, buong order kami ng mga libro. Ang dami ko in-order na libro. Ito lang. Mula October hanggang ngayon. Tunto ako pag nayayakap ko, kaya gusto ko ma-experience nyo rin. Yung pong guide natin, sa lahat ng hindi mahilig sa e-book, may paperback na po. Sa librong ito, nandito na yung mga pagkakamali ko, yung mga sablay ko. Chemo, guide sa diarrhea, lahat ng mga side effects, diarrhea. May dinaskas pa ako dito, yung struggles emotionally. 6 yung struggles dito emotionally, 11 yung discussion kung paano isosolve yun. Okay, pwede naman kasi tayong magtanong. Kaya lang, yun nga, paano kung tatanungin mo tulog? Ako naranasan ko noon, nagtatanong ako. Sa Amerika yung tinatanong ko, tulog pa. Tapos, rule, limited na may tutulong ng fellow cancer warriors. Maganda yun, tayo mismo independent. Meron tayong sariling gamit. Ako, may libro talaga ako mga binabasa. Sinulat ko na yung mga experiences ko, Filipino context. Pati yung kasama na rito maliban sa side effects, yung guide, paano intindihin ng chemo, paano intindihin ng radiation, ano yung mga dapat iwasang pagkain, mga dapat na suotin, wig, paano pumili ng wig, paano kung nag-struggle ka na with your self-esteem. Ako nag-struggle ako dyan. May inisip pa ako noon, pagka nagkapilian ng ng mapapangasawa sa church namin, walang pipili sa akin kasi may kulang sa aking body part. Wala namang ganong event sa church. May struggle ako with insecurity. Okay? Marami po akong dinaanan, maliban na po yung binabangungot. Kasi nadali talaga ako hindi lang physical, emotional, psychological, spiritual. At yung mga binasa kong libro noon, tinurong sa akin physical side effects. Nabigyan po ako ng guide ng aking onko, physical side effects lang. Wala na nagturo yung iyak na ako, iyak wala na. Kaya yung pong mga information na natutunan ko, nilagay ko dito. Okay? And this is available na. Okay? Magtatanong po, sa mga nagtatanong, kung magkano tong book. Okay, ang price po talaga ng e-book, total value nito, nung una-una namin kinumpute, total value nung e-book pa ha, ay 2,750. Kasi 4 na libro kinumbine, physically, emotionally, psychologically, spiritually. 2,700. Pero nung nilaunch namin sa market, hinaf ka agad, 1,350. Pero, nag-pandemic at nag-women's month yung October, yung breast cancer awareness month, diniscountan ko, ginawa na lang natin siyang 1,000 pesos. Nag-pandemic, hindi ko na tinagal yung discount. Sa halagang 1,000 pesos, kung 6 na buwan ang iyong chemo, divided by 6 months, ang halagang 1,000, pumapatak, ang binayaran mo lang ay 8 pesos. Para ka lang bumili ng 3-in-1. Kapag 8 months ang chemo mo, para ka lang nagbayad ng halagang 5 pesos. Kung 1,000, yun ang magiging price. Pero dahil naka-pre-sell po tayo ngayon, napakita ko na, pwedeng gawin regalo sa sarili sa Pasko, naka-pre-sell po tayo ngayon, only 899. Okay, ang delivery pre-sell, ibig sabihin na ang delivery ay sa January. Okay, pre-sell, all you need to do is send me a private message. I'll send you kung ano yung GCash information or BDO number. Ganun lang kasimple. Pre-sell,
pwedeng ipangregalo sa sarili para may guide po kayong nababasa na yayakap nyo. Pati yung size po ay plinano namin para pwedeng kasya sa bag. At saka full color po yan. May mga pictures po yan. Okay? At ang sabi ng publisher mismo, ang nanay niya ay pumanaw din dahil sa cancer. Sabi niya, sana kung meron yan noon ang nanay ko, ang mama ko. Okay? Kasi yung gloom daw at least nabawasan, may information, tapos very colorful. So again, this is available for you now. Ito po ay pwede ipangregalo sa mga friends natin, pwede ipangregalo sa sarili para may guidebook. Ako po, hindi ko kayang makasurvive nito na walang guidebook. Okay? Ayan. So, ako, marami akong librong binabasa. And if you want, Filipino context, na pati lahat ng mga pagkakamali, experiences ko, nandito na. And, isa ito sa mga pwede nating dalhin habang naghihintay sa chemo, sa ospital. Isa to sa mga pwede nating gamitin. Okay? Ngayon, tuloy tayo sa ating discussion. Ano pa ang pwede nating gawin kung tayo ay nalulungkot? Isa pa is mag-volunteer para sa mga cancer warriors. Ang pag-volunteer ay proven na nakakababa ng, ang tawag mo rito, ng stress level, tapos nakakahaba rin ng buhay. Okay? Maganda rin po ang mga activities na masaya na pangbaba ng blood pressure. How to order daw the book? How to order? Send me a private message. Okay? Ang lalagay nyo lang, how to order the book. Okay? Send me a private message. How to order the book. Okay? I will respond to you. Sabihin nyo hard copy, paperback ha. I will respond to you. I will send you the GCash number and then the BDO bank account. At ibigay nyo rin sa akin yung address nyo. Okay? Yung shipping po sa inyo na yon, ha? Kagaya ng ibang deliveries. Shipping po, you will take care. Yung $899 na sale price natin ay for the book. Ang delivery po natin January. How to order? Just send me a private message. Okay, thank you for asking. Okay, sige, yun po. At hard copy ito, pwede nyo itong madala kahit saan, kahit mag-abroad kayo. Okay, may nagtatanong, biskwit, okay. Hanapin nyo, baka meron yung mababa lang yung sugar level na biskwit, okay. Ngayon, balikan natin yung pag-volunteer. Pwede po tayo mag-volunteer, pero siguro iwas muna po sa volunteer sa mga hospitals, lalo kung on treatment for cancer or survivor, kasi lalo pa meron na yung walking pneumonia ba yun? Walking pneumonia. Ayan, iwasin po tayo. Tsaka ako, trinay ko mag-volunteer sa hospital. Di ko kaya emotionally. Once ko lang ginawa. Okay, baka hindi natin kayanin. Sa ibang lugar, orphanage, pwede po yun. Nakakatulong po yun. So, ang binanggit natin, counseling, meeting with friends, studying, volunteering, and then, syempre, babanggitin na natin, prayer. Mahirap makasurvive sa maraming traumatic experiences sa buhay kung hindi tayo nagpupray. Isa po sa mga pinag-pray ko yan noon, Lord, gusto ko pang mabuhay. Pagka time na gusto mo nang gumive up, tatandaan mo lahat ng mga pangarap mo na hindi natupad na pwede pang matupad. Papatayo ng tindahan, magpapakasal yung anak, gagraduate yung mga anak, mag-a-abroad, tuloy lang, kapit lang sa buhay. Ganun talaga, lahat tayo may pinagdadaan ng mga pagsubok, nagkataulang yung sa atin ay cancer. Pero, tandaan natin na ang buhay ng tao, hindi kayang paikliin ng cancer. Ang author lang at perfecter ng buhay natin ay ang Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin ito para lumakas ang katawan, quality of life din, masaya pagkain, masaya tayo, alam natin how to deal with loneliness, and then, huwag din natin kalimutan na hindi pa itong katapusan ng laban. Di ba sinasabi nga ng mga doktor natin, cancer is not a death sentence. O may mga cancer, may mga stage 4 cancers na kapatid tayo ngayon, stage 4. May alam ako, stage 4. 13 years na stage 4, buhay pa din. Nakakaluwat, nakakapagmaneho pa. Meron po si Chris Carr, stage 4 yan. Si Chris Wark, stage 4. Si Chris Wark yata, alam ko, stage 3 siya dati. Si Chris Carr, stage 4 hanggang ngayon, buhay. Follow niyo po siya sa YouTube. Meron siyang channel. Kasi nag-vegan po. So, ang buhay po ay hawak ng Panginoon. Ang haba at ikli ng buhay, hawak niya ng Diyos. Ngayon, kung anong gagawin natin dun sa buhay na yon, quality of life, kung magiging healthy tayo, atin yon. Sagot natin yon. Kasi, ang healthcare, hindi yan yung check-up natin with doc, kundi yung nangyayari in between our check-ups. Every 21, yung nangyayari, mga bibili natin pagkain sa palengke,
mga niluluto natin, oras ng pagtulog, pag-ehersisyo, the mind, yung mga iniisip. Ako, alam niyo ba, yung book, ako na nagsulat niyan, hanggang kanina binabasa ko, shucks, may mga kumukonekta sa isip ko, nga, may nasisettle pa rin sa isip ko hanggang ngayon na dahil binasa ko yung libro, kumunek siya. At yan po, ang naitulong yan sa akin noon, hindi lang, alam, banggitin ko na nga rin, trivia just sa book niya. Alam niyo ba, ang tagal ko yung sunulat, putol-putol kasi, meron po ako mga traumatic experiences nung nakakimo, na pag naaalala ko, lalo nakikita ko yung mga pictures, umiiyak ako, humihinto ako, 3 buwan, 4 na buwan, hindi ko na kaya. Tapos nagkaroon pa ako ng diferensya sa arm, kinubuan pa yun ng ganglion cyst. Hindi kinaya ng therapy, in-injection ng papunong steroids yan. Ang dami kong dinanas, hindi ako makapagsulat. Emotionally, I struggled with trauma, pictures, hindi ko kayang tingnan. Ang tagal po bago nagawa yung libro. Finally, nabuo na. At banggitin ko lang, yung pong si Ate Eden na binanggit ko kanina, siya po ang layout graphic artist. Nagawa ng cover si Ben Morales, nanonood po sa atin ng mami niya. At ang copy editor natin ay si Joyce Ann Burton Titular. Yung beauty queen nating BFF. Sila po ay nanonood din ngayon. Ang Pasko ay malapit na. Pwedeng minsan masaya tayo kasama na kamag-anak. Bibigyan ko lang kayo ng tip ha. Pwede makadagdag sa stress natin ng mga nakakabuwisit na bisita kamag-anak. Actually sa book meron din how to deal with difficult people. Paano kung meron kayong mga bisitan din nyo naman inimbita. Ang sarap ng sandok doon sa mga handa ninyo. Tapos tinanong ka, ay Mars, kalbo ka pala? Yung mga insensitive question. Oh, Mars, nakaka-cancer pala nakakakalbo pala ang cancer? Hindi nakakakalbo ang cancer. Sa chemo yan. Ah, talaga ba? Patingin nga, pasingit. Kalbo ka pala. Kasi baka maranasan nyo to, ha? Kasi, tinignan pa talaga, oh. Habang sumasandok ng ano mo, Mars, kung nakalbo ka dahil sa chemo, nakalbo ka rin pa dun sa may ganun pang tanong, ano naman kailangan niya, ba't naman ano naman gagawin niya sa impormasyong yun? Di ba may mga bastos din talagang may isip mo kahit ang bait mo, Christmas spirit, may isip mo pag ganun yung mga tanong insensitive, sandukin ko kaya pes nito? Sandukin ko kaya mukha nito? Habang sumasandok siya ng spaghetti na niluto mo, parang ano ba, how to deal with people like that? Ganito. Hindi naman lahat ng mga kamag-anak natin, type natin, di ba? Ihanda mo na feelings. Pwede tayong umappear sa gathering pero saglit lang. Sa pagkakataong ito, ikaw muna ang bida kapatid. Kung ikaw ay cancer patient, ikaw muna. Ikaw muna. Kung hindi kayang makipagkita ako, may sinabihan ako kanina, hindi ako darating sa nakakarating sa Pasko ha. Ikaw muna. Ano yung kaya ng damdamin mo? Hindi lang yung kaya ng katawan. Kaya mo ba 5 minutes na nakwentuhan? 5 minutes ka lang, tapos fly ka na, tago ka na sa kwarto. Kaya mo ba na video call lang, saglit lang? Kung ano lang yung kaya, ikaw muna ang bida dahil kailangan mong gumaling. May mga pag-aaral na po na ang pagkakaroon ng cancer, emotions din yan. Yung mind takbo ng isip. Kung masi-stress ka dyan, wag na. Alam niyo po ba, may mga tao na hindi naman kumakain ng sugar, ng matatamis, nagkakaya diabetes dahil sa stress. Kasi po pag sobrang stress, tinatamaan yung pancreas, at tinatamaan yung cells sa pancreas na nagpuproduce ng insulin. Hindi mabalansi ang sugar, nagkaka-diabetes. Huwag po tayo ma-stress, kalaban natin ang stress. Hindi maganda ang stress. Kung ang taong yan, may atraso sa iyo sa nakaraan, o syempre po, iaano natin ang forgiveness, unti-unti, pero hindi mo kailangan gawing BFF agad. Ito binabanggit natin kasi kung makikita nyo, sinisiguro ko dito, masaya tayo sa Pasko. Kasi ako mismo nagsastruggle ako sa sadness recently gusto natin masaya tayo sa Pasko. Kaya ito dinidiscuss natin kasi ito yung mga pwedeng makapagpalungkot. Okay? Kung hindi kayang harapin tong kamag-anak na to, tong friend na to, hindi kailangan umatin ng reunion, wag na. Wag na. Okay? At kung ano lang yung kaya natin gawin, yun lang ang gawin natin para hindi na madagdagan ang stress. Naalala ko lang, bago ako magpa-contest, sino dito gusto ng blueberry? Blueberry cheesecake. Ay, meron pala akong nakitang recipe blueberry cheesecake. Tuturuan ko kayo ha. Pero yung itong balik-balikan, itong talk na to. Blueberry cheesecake, masarap yan. No bake. Kailangan meron kayo yung yung removable na bottom na tart pan, natatanggal yung bottom. Anong kailangan nyo?
Para dun sa base, yung iba ginagamit nila, Graham. At kasandaan niya, magpapakontest na tayo, ha? May mga tatanong ako. Graham, ato, gagamitin natin, walnut, almond nut, tsaka pwede rin siguro sunflower seeds. O, pwede rin. O, basta yon nuts. Yun ang i-blender nyo. O, i-blender. Tapos, pag na-blender nyo na, ilagay nyo na dun sa gilid ng, ano nyo, yung tart pan, patigasin nyo sa ref. Ano ilalaman natin? Silken tofu. I-blender. Haluan ng konting olive oil. O may recipe. Haluin ng olive oil. May recipe yan, ha. Tapos, lagyan ng lemon at lagyan din na cashew nuts. I-blender. Yun yung ibubuhos nyo. Papatigasin nyo muna yung base nyo. Ibubuhos nyo sa gitna and then patigasin nyo overnight. Yung blueberry, may nabibili dilata sa grocery. Pwede din yung fresh. Pwede din yung syrup-syrup. Ay, gagawin ko talaga yan kasi mahilig ako sa blueberry cheesecake. Okay? So, yan. Dessert. Dagdag na dessert natin. Ha? Peanut butter. Pwede ba kainin ni palamas sa tinapay? Oo, gawa ka lang sis ng... Ay, maganda daw. Base cashew. Pwede sa base sa cashew. O, pwede rin mo yun ihalo yun sa ano mo. Dun sa combination. Cashew, almond, at saka walnut. Panalo yung base mo ng blueberry. Tama. Oy, pwede kayo mag-suggest ha. Alam ko may mga magagaling magluto dito. Sabi ni Ate Esther, wow, sarap. Okay? Tapos yung ano nyo, yung silken tofu nyo, ito yung pinakamalambot, i-blender. Lagyan nyo rin ng cashew. Sarap. Okay yan. Lagyan konting olive oil, tapos, yun nga. Anong pampalasa? Maple syrup, honey, ayan. Sa lahat ng order ng book, habang naka-sale, $899, pag dinivide mo yan sa number of days na magkikimo ka, like kunyari, 2 years, katulad ko, nako, parang wala ng piso yung gagastusin mo per day. Okay? Lahat ng gustong umorder, mag-PM sa akin at ibibigay ko po ang GCash number na pwede nyo padala ng payment or yung BDO account number. PM lang. Okay, salamat po sa inyong lahat and let's close this event with prayer. Okay? Lord, salamat po sa pagkakataong ito na marami po kaming natutunan kung paano magluto ng masustansyang pagkain para sa Pasko at para po sa araw-araw din at paano din po ang gagawin kapag kami ay nadulungkot. Marami pong salamat sa paggabay mo sa amin. At Lord, pinapag-pray po namin na bigyan mo ng wisdom ang bawat chemo patient na nandito ngayon kung anong tamang direksyon sa gamutan. Lord, ang mahal po ng chemo, hindi namin kaya consistent. Minsan ang hirap, parang gusto nang huminto. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng wisdom kung anong dapat gawin. Lord, gusto po namin gumaling, maging malakas, malusog, masigla para sa lahat ng pangarap namin. Lord, pamasko muna sa amin, Lord. Pagalingin muna kami. O kaya, magkaroon ng ibang solusyon para magkaroon pa ng ibang pwedeng panggamot sa cancer. At Panginoon, tataasan na po namin ng prayer. Sana, Lord, magkaroon na ng vaccine para wala na magkaka-cancer. Lord, tulungan mo po kami. At gabayan mo po kami sa lahat ng aming mga desisyon na gagawin sa aming gamutan. Sana, Lord, wala na magkakasakit. Sana, Lord, maka-invento na rin talaga ng gamot. At sana, Lord, wala nang recurrence, wala nang balik na cancer, wala nang mamamatay sa cancer. At Lord, sana po itong mga pagkain inaral namin na may anti-cancer power, kainin namin ng madalas, Lord, para lalong lumakas at lumusog ang aming pangangatawan at maging survivors kami ng matagal katulad ni Chris Carr at ni Chris Ward at ng iba pa pong survivors na healthy and going strong kasi healthy living. Panginoon, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa paggabay mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin at ikaw ang nagpapalakas ng loob namin lahat. Sa inyo po kami, humuhugot ng lakas, sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! So, sa inyong lahat, bigla lumiwanag. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! O, puso na tayo mga kapatid. Merry Christmas! God bless you all. Stay safe and stay strong. Alagaan ang kalusugan. Don't forget, sa earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye po!